Si Sasaki ay isang pangkaraniwang manggagawa na namumuhay sa isang nakakabagot na buhay. Halos wala siyang sapat na pera para mabuhay kaya't hindi niya kaya na iwan ang kanyang trabaho. Ngunit nang siya ay magkaroon ng midlife crisis at mag-ampon ng isang ibon bilang alagang hayop, ito pala ay isang makapangyarihang salamangkero mula sa ibang mundo at binigyan siya nito ng kakayahang gumamit ng mahika. Nagsisimula ang kwento kay Sasaki na naghahanda para sa trabaho. Itinatapon niya ang basura at binati siya ng isang babaeng kolehiyala at pumunta siya sa trabaho at lumapit sa kanya ang kanyang kasamahan na si Kahay, para linawin ang ilang pagdududa tungkol sa kanyang ulat. Inalok ni Sasaki na gawin ang gawain para sa kanya para mas maging mahusay ang kanilang pagtatrabaho at para makapag-focus si Kahay sa ibang bagay, samantala ay may babae na nagkwento tungkol sa bagong pusa na kanyang inampon at ito'y nakakuha ng atensyon ni Sasaki kaya't sumulyap siya dito. Nanood sila ng mga video ng pusa sa internet na ikinatuwa ni Sasaki subalit sinabi niya kay Kahay na mas gusto niya ang mga aso. Inanyayahan siya ni Kahay na kumain pagkatapos ng trabaho, kaso tumanggi si Sasaki dahil sa kulang ang kanyang budget ngunit umaasa siyang aanyayahan siya muli ni Kahay. Pag-uwi niya ay binati siya ulit ng babaeng kolehiyala at ginugol niya ang kanyang gabi sa panonood ng mga nakakaaliw na video ng alagang hayop. Kinabukasan ay pumunta siya sa isang pet shop kung saan tiningnan niya ang mga pusa at aso, kaso lang nagulat siya nang malaman kung gaano kamahal ang mga ito. Inireklamo niya ang kanyang mababang sahod na pumipigil sa kanya na magkaroon ng pangarap na alagang hayop. Habang tinitingnan niya ang lugar, nakita niya ang isang ibon na ibinebenta at naisip niyang kaakit-akit ito kaya nagpasya siyang dalhin ito sa bahay. Inilagay niya ito sa hawla at nabighani sa ganda nito. Napansin niya kung gaano siya nalulungkot habang papalapit ang kanyang ika-40 kaarawan kaya't naisip niyang magandang desisyon ang pag-ampon ng alagang hayop. Naalala niyang kailangan niyang pangalanan ito, kaso bago pa man siya makapagpasya mag-isa ay sinabi ng ibon na ang pangalan niya ay Pierre Carlo at ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang isang dakilang salamangkero ng bituin, na nagsasabing siya ay galing sa ibang mundo. Nagulat si Sasaki sa narinig ngunit alam niya na ang ilang mga ibon ay talagang nagsasalita. Nag-isip siya sandali at napagpasyahan niyang tawagin itong Pips dahil tunog itong kaibig-ibig, ngunit tila hindi ito nagustuhan ng ibon. Alam ni Sasaki na ang mga ibon ay umaakyat sa kamay ng kanilang amo habang sila ay nagtitiwala, kaya nagtataka siya kung magagawa rin ito ni Pips at iniisip niya kung kaya rin ba nilang magkaroon ng tunay na pag-uusap, na parang nakikipag-usap sa isang tao. Sinubukan niyang tanungin si Pips kung ano ang gusto nitong kainin, at sinabi ng ibon na gusto niya ng Kobe beef dahil ayon sa may-ari ng tindahan, ito ang pinakamasarap na pagkain sa mundo. Bagaman gusto niyang ibigay ang pinakamahusay para sa kanyang alaga, sinabi ni Sasaki na hindi niya kayang ihain ang ganitong pagkain, ngunit sinabi ni Pips na kailangan lang niyang kumita ng higit pa. Biglang nagmonolog si Pips tungkol sa kanyang buhay, sinasabing siya ay pinalayas mula sa kanyang mundo habang nakikinig si Sasaki ng mabuti at nagtataka si Pips kung ano ang magagawa niya para makabalik sa kanyang orihinal na mundo, ngunit napagtanto niyang hindi siya sigurado kung ano ang gagawin niya para makabalik, kaya't nagpasya siyang mamuhay sa paraang sa tingin niya ay pinakamabuti. Nang marinig ito, doon ay napagtanto ni Sasaki na nakarating si Pips sa isang makatuwiran na conclusion. Nakikita ang kanyang sarili bilang isang alipin ng korporasyon at doon ay mas kailangan niya na pahalagahan ang ideya ng kalayaan, at napagtanto niya na walang dapat sayangin na oras sa pagsunod sa pasya ng iba. Sinabi ni Pips kay Sasaki na makipagtulungan siya sa kanya, na nagsasabing hindi na siya magkakaproblema sa pera kung magpasya siyang tumulong, kaya't pumayag si Sasaki na makipagtulungan kay Pips na nagpasya na ibahagi ang kanyang kapangyarihan sa kanya. Hindi niya naiintindihan ang nangyayari subalit nagpasya siyang ituloy ito hanggang sa dulo. Pinalaya ni Sasaki si Pips at lumakad ito papunta sa kanyang balikat. Binanggit nito na ngayon ay magagamit na niya ang katawan ni Sasaki bilang sisidlan upang ipahayag ang kanyang kapangyarihan, na mas mabuti kaysa sa katawan ng isang maliit na ibon. Biglang nag-teleport si Pips kasama si Sasaki papunta sa ibang mundo, ang mundo kung saan siya dati nanirahan bago siya muling isinilang bilang isang ibon, at narating nila ang isang mapayapang lungsod na tinatawag na Bethlehem. Kinabukasan, bumalik si Sasaki sa trabaho at sinimulan siyang kausapin ni Kahay tungkol sa kung paano niya nagawang dumating ng maaga dahil lahat ng tren ay naantala. Hiningi ni Kahay na makipag-usap sa kanya mamaya at sa panahon ng kanilang pahinga.
Sinabi ni Kahay kay Sasaki na mag-uumpisa siya ng sarili niyang negosyo at gusto niyang sumali si Sasaki sa kanyang proyekto dahil magiging maganda raw kung may isang taong may karanasan tulad niya. Kaso sinabi ni Sasaki na kailangan niyang mag-isip tungkol dito, dahil abala na ang kanyang buhay ngayon na nagsimula na siyang mag-alaga ng alagang hayop, at nagulat si Kahay nang marinig ito. Sinimulang alalahanin ni Sasaki ang kanyang panahon sa mundo ni Pips at kung paano nagbago ang kanyang buhay pagkatapos makita ito. Natutunan natin na ang spell ng teleportation ay nakakatulong sa kanya na makarating sa trabaho ng mas maaga at nang walang stress. Maaari niyang ituon ang kanyang pansin sa kanyang proyekto kasama si Pips, na nagsasagawa ng negosyo sa pagitan ng dalawang mundo. Huminto siya sa isang supermarket para bumili ng kanyang mga gamit at pag-uwi niya. Nakatagpo niya ulit ang parehong babae sa ikatlong pagkakataon, nabanggit ng babae na dinala ng kanyang ina ang isang kaibigan at napansin niyang gutom ito kaya binigyan niya ng chocolate bar. Maya-maya pa, pumunta si Sasaki sa mundo ni Pips para ibenta ang kanyang mga produkto sa mga noble at nang makolekta niya ang kanilang gintong barya, napagtanto niyang ito ay nagkakahalaga ng 400 milyong yen. Nagtataka ang isang lalaki kung saan niya nakuha ang kanyang mga produkto. Subalit sinabi ni Sasaki na kailangan niyang itago ito bilang lihim at nangako ng exclusive ng kanyang mga produkto sa pag-asang maganda ang kanilang magiging trabaho. Patuloy siyang naglalakbay sa pagitan ng dalawang mundo at kumikita mula sa mga noble habang nagsisimula ring mag-aral ng mahika kasama si Pips, sabik na matutunan ang spell ng teleportation. Ang plano niya ay matuto ng unti-unti kaso kinabukasan, nagkaroon siya ng problema nang subukan niyang gamitin ang isang spell ng apoy sa kanyang break time. Nang ikwento niya ito kay Pips, sinabi ni Pips na mayroong higit na affinity si Sasaki kaysa sa inaasahan dahil talagang mahirap ang unang paggamit ng mahika. Habang naglalakad sila sa lungsod, nakasalubong nila ang isang empleyado na nagngangalang French na pinalalayas mula sa restaurant kung saan siya nagtatrabaho. Lumapit si Sasaki sa kanya para malaman kung ano ang nangyari at matapos malaman ang mga detalye, nalaman ni Sasaki na nagsanay si French mula pagkabata upang maging isang dakilang chef, ngunit ang kanyang kasanayan ay nagdulot ng inggit sa kanyang mga katrabaho kaya't inakusahan siya ng mga ito ng pagnanakaw ng pera ng restaurant para lamang matanggal siya sa trabaho. Napansin ni Sasaki na parang isang magaling na propesyonal si French at naisip niya tungkol sa kanyang sitwasyon. Inimbitahan niya si French na magbukas sila ng restaurant ng magkasama, ipinaliwanag niya na si French ang magiging manager ng lugar. Ipinakilala ni Sasaki si French kay Mark na isang noble mula sa isang kumpanya at hiniling ang kinakailangang kagamitan para buksan ang restaurant. Sa wakas ay binuksan nila ang establishment sa isang marangal na lokasyon ng pangunahing nayon at nang matanggap ni French ang kanyang unang sweldo, siya ay lubos na natuwa at determinadong ibigay ang kanyang pinakamahusay para sa restaurant. Nagtataka si Pips kung bakit nagpa siya si Sasaki na buksan ang negosyo, kaya ipinaliwanag niya na naisip niya itong gawing mas madali para kay Pips, na sinasabing malamang kayang ihanda ni French ang karne na gusto niyang kainin. Napansin ni Sasaki na mahirap siya sa kabilang mundo at nang tanungin siya ni Pips tungkol sa kanyang trabaho, sinabi niya na pareho pa rin ang mga bagay at ang huling pagkakataon na siya ay nakatanggap ng taas sahod ay 5 taon na ang nakalipas. Patuloy siyang nagpa-practice ng mahika sa kabilang mundo at bagamat marami siyang natutunan, nahihirapan siyang mag-master ng teleportation magic at pabalik sa kanyang mundo. Naalala ni Pips na nasisiyahan ang mga noble sa pangangaso sa kanilang libreng oras kaya nagpa siya silang bumili ng ilang produkto para tulungan sila. Sinimulan niya sa pamamagitan ng pagbili ng isang pares ng binoculars at hindi nagtagal ay napuno ang kanyang cart ng iba pang mga item tulad ng Swiss Army knife. Ibinebenta ni Sasaki ang mga item sa mga noble at hindi nagtagal pagkatapos, nagpa siya ang Panginoon ng lungsod na makipagkita sa kanya at di tulad ng iba pang mga noble, mas maingat si Lord Mueller sa paggawa ng negosyo kaya naisip ni Sasaki na dapat siyang magdala ng mas mataas na kalidad na mga item kapag nakipagnegosasyon sa kanya. Tinanong ng Lord Mueller kung karaniwan ba ang mga produkto sa kontinente ni Sasaki o kung mataas ang kalidad ng mga ito, kaya ipinaliwanag niya na ang mga item na ito ay espesyal at ginagamit lamang ng pribilehiyado klase ng kanyang mga tao. Nang marinig ito, naisip ng Lord na si Sasaki ay malamang isang mahalagang noble kaya tinanong niya si Sasaki kung siya ay isang taong may mataas na katayuan, natatakot siyang mahuli sa pagsisinungaling tungkol sa pagiging noble,
kaya ipinaliwanag niya na siya ay isang craftsman na dinala sa kontinente matapos ang isang shipwreck at ang kanyang mga item ay mga sample ng mga bagay na dala niya. Kaya doon ay pumayag ang Lord na payagan siyang ibenta ang kanyang mga produkto, ngunit nangangailangan ang Lord ng priority para sa bawat benta at pinahintulutan niya si Sasaki na pumasok at lumabas sa mansyon ayon sa kanyang kagustuhan, at hiniling niya na ipaalam sa kanya kung mayroon siyang anumang bagay na makakabenepisyo sa kanyang mga tao. Nagkamay ang dalawa at naabot ni Sasaki ang kanyang layunin na makapagtatag ng koneksyon sa Lord ng Lungsod at pabalik sa kanyang mundo. Doon ay napagtanto ni Sasaki na ngayon na ang farewell party ni Kahai. Nagkita sila sa isang restaurant kung saan nagtataka si Kahai kung sasali si Sasaki sa kanyang bagong kumpanya, at sinabi ni Sasaki na hindi siya makakasali at naisip ni Kahai na magiging maganda sana kung kasama siya sa kumpanya, dahil mas buhay na buhay si Sasaki nitong mga nakaraang araw. Sa kanyang pag-uwi, iniisip ni Sasaki ang sinabi ni Kahai subalit naabala siya ng isang ice crystal na lumilipad patungo sa kanya at napansin niya ang isang lalaki na nagbabanta sa isang babae gamit ang mahika, dahil sa nakita niya itong kakaiba kaya doon ay inatake niya ang lalaki gamit ang isang ice spell. Nagsimulang kumalat ang yelo sa katawan ng lalaki at dahil hindi alam ni Sasaki kung paano kontrolin ang kapangyarihan, naisip niya na malapit nang mamatay ang lalaki kaso tinunaw ng babae ang yelo sa kanyang mata, at nang makita na mayroon ding psychic power si Sasaki kaya doon ay tinanong siya ng babae kung mayroon siyang registration. Nagkunwari siyang walang alam kaso nagpumilit ang babae at tinanong kung gaano nakatagal niya mayroon ang kakayahan, ipinaliwanag niya na ilang araw pa lang niya ito nakuha at hiniling ng babae na sumama siya sa kanya. Habang nagtataka si Sasaki kung maaaring may iba pang gumagamit ng mahika mula sa mundo ni Pips na napunta rin sa kanyang mundo, hiniling niya na dumaan muna sa kanyang bahay bago sumama at iminungkahi ng babae na magdala siya ng damit dahil magugugol siya ng gabi sa ibang lugar. Habang nag-iimpake ng kanyang bag, binalaan siya ni Pips na mukhang hindi masyadong malakas ang mana ng babae at dahil tinukoy niya ang mahika bilang isang bagay na psychic, iniisip ni Pips na maaaring iba ang kanyang kapangyarihan kumpara sa mahika ng kanilang mundo. Paglabas ng bahay kasama si Pips, nakasalubong ni Sasaki ang kanyang kapitbahay na nagsabing gusto niyang makipag-usap sa kanya, ngunit sinabi ni Sasaki na nagmamadali siya kaya pumayag ang kapitbahay na makipag-usap na lang sa ibang pagkakataon. Nakipagkita si Sasaki sa babae at humingi ng paumanhin sa pagkaantala. Binanggit niya na isasama niya ang kanyang alaga at ipinakilala ng babae ang kanyang sarili bilang si Asazaki at nagpasalamat siya kay Sasaki sa pagligtas sa kanya. Sa kanilang paglalakad, ipinaliwanag ni Asazaki na ang mga psychic ay tulad ng mga mage na may kapangyarihang lumitaw ng biglaan, si Asazaki na isa lamang sa bawat 100,000 ang nagpapakita ng mga kakayahang psychic. Ngunit kapag lumitaw na ang kakayahan ng isang tao ay hindi na ito nagbabago, na nangangahulugang ang isang psychic ay maaari lamang magkaroon ng isang kapangyarihan, ipinapaliwanag ni Asazaki na kaya niyang manipulahin ang tubig at baguhin ang temperatura nito. Ibinahagi niya na marami sa mga kakayahang ito ay mapanganib, kaya naman madalas itong ginagamit sa paggawa ng mga krimen at ang lalaking umatake sa kanya ay isang kriminal. Dagdag pa niya na ang trabaho niya ay patayin ang mga ganitong tao at ipinahayag niya na kapag unang lumitaw ang psychic manifestation, kinakailangang magrehistro sila sa isang supervising authority sa Japan, na isang lihim na organisasyon at iilan lamang sa bansa ang nakakaalam ng pag-iral nito. Pagdating nila sa isang malaking gusali, sinabi ni Asazaki kay Sasaki na doon siya magtatrabaho at matatanggap niya lahat ng detalye ng trabaho sa kanyang pagsasanay. Hiniling niya kay Sasaki na ipakita ang kanyang kapangyarihan at nagpa siya si Sasaki na ipakita lamang ang isang spell para hindi ito magduda. Nang makita ni Ashisaki na kayang lumikha ni Sasaki ng yelo mula sa wala, naging masigla siya dahil kaya niyang kontrolin ang tubig ngunit hindi niya ito kayang likhain, naisip niya na maganda ang pagtutulungan ng kanilang mga kakayahan. Nag-aalala si Sasaki na makipagtulungan sa isang taong sobrang abala sa trabaho, sinubukan niyang sabihin na hindi siya ang adventurous na tipo, ngunit ipinaalala sa kanya ni Ashisaki na maaari silang kumita ng malaking pera kung sila ay magsikap. Naalala ni Sasaki ang kanyang mga pangako at gusto niyang hilingin kay Pips na ilipat siya sa kabilang mundo, ngunit nag-aalala siya na baka may mga kamera sa paligid kaya nagpa siya siyang lumabas. Ipinabatid sa kanya ni Pips na sinusundan sila at iniisip ni Sasaki na ipaalam sa kanyang mga kontak sa kabilang mundo ang tungkol sa kanyang pagkaantala,
at sinabi ni Peeps na isang oras sa kanyang mundo ay ilang minuto lamang doon, kaya maaari siyang pumunta doon habang inaakala ng iba na siya ay nasa banyo. Pumasok sila sa kabilang mundo kung saan ipinaalam ni Sasaki kay Mark na mas matatagalan ang susunod na negosasyon at nagawang ibigay niya ang sweldo kay French. Pabalik sa Japan, kumatok si Ashley Saki sa kanyang pinto ng alas 6 ng umaga at sinasabing mayroon silang misyon. Hiniling niya kay Sasaki na sumama sa kanya, ngunit sinubukan niyang dahan-dahan na isasara ang pinto at nagpumilit si Ashley Saki at ipinaliwanag ni Sasaki na gusto niyang makipag-usap sa isang supervisor bago umalis sa departamento. Sa sandaling iyon, tinawag ng direktor ang pansin ni Ashley Saki at masaya siyang makita siyang sabik sa trabaho kaso binanggit niya na huwag isama ang isang baguhan dito. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Katsu at sinabi kay Sasaki na siya ay sasailalim sa pagsasanay. Binigyan siya ni Akuta ng isang smartphone at sinabihan siya na laging dalhin ito dahil sa pamamagitan ng teleponong ito, siya ay aabisuhan tungkol sa mga emergency missions at ito ay bahagyang nag-aalala kay Sasaki dahil hindi na siya makakapag-relax, ngunit plano niyang iwasan ito sa pamamagitan ng pag-iwan ng kanyang cellphone sa ibang mundo dahil hindi siya matutunton ng walang GPS. Sumailalim si Sasaki sa isang serye ng medikal na pagsusuri at natanggap ang kanyang pagsasanay, at inutusan na huwag kailanman pag-usapan ang tungkol sa kumpanya sa sinumang tagalabas sa ilalim ng anumang sitwasyon. Tinanong ni Sasaki ang kanyang supervisor tungkol kay Ashley Saki, dahil malamang na sila ay ipares sa larangan dahil sa mataas na pagkakatugma ng kanilang mga kapangyarihan, ngunit ang supervisor ay naghangad lamang ng swerte sa pakikitungo niya kay Ashley Saki. Sa pagtatapos ng kanyang pagsasanay ay natanggap ni Sasaki ang 1,000,000 yen at nagpasya siyang gamitin ang pera para bumili ng mas maraming item para ibenta. Pag-uwi niya ay binigyan siya ng batang babae ng cookies subalit hindi nagtagal ay gumuho ang kanyang imahe bilang isang kaakit-akit na kolehiyala at ipinahayag niya ang sarili bilang isang yandir na isang psychopath. Tinatanong kung siya ba ay nakikipag-date kay Ashley Saki. Itinanggi niya ito, sinasabing siya lamang ang kanyang supervisor kaso ayaw niyang pag-usapan ng marami ang tungkol sa kanyang kumpanya, kaya nagpaalam si Sasaki at mabilis na pumasok sa kanyang bahay. Si Peeps ay kakaibang balisa, at tinawag siya ni Sasaki para maglakad sa kalsada at ipinabatid sa kanya ni Peeps na may pumasok sa kanyang bahay sa araw na iyon at nag-install ng device, kaya naisip ni Sasaki na maaaring nag-install sila ng camera o listening device upang i-monitor siya. Pagbalik sa bahay agad na tinanggal niya ang device at kinausap si Katsu sa telepono, sinabihan sila na huwag nang mag-install ng higit pang mga device sa kanyang bahay. Gayunpaman, ipinahayag ni Katsu na ito ay isang pagsusulit na isinasagawa sa mga bagong miyembro ng organisasyon at sinabihan si Sasaki na siya ay nakapasa. Ipinaliwanag ni Katsu na ang kumpanya ay nangangailangan ng mga tapat at may kakayahang ahente, at tinapos ang tawag habang iminumungkahi ni Peeps na mag-ingat sila sa paligid ni Katsu. Nagpasya si Sasaki na magpahinga, ngunit nang siya ay humiga ay napagtanto niya na mahihirapan siyang abutin ang kanyang layunin na mamuhay ng mapayapang buhay sa ibang mundo. Samantala ay sinuri ni Katsu ang impormasyon sa registration ni Sasaki at iniisip na siya ay magiging lubos na kapakipakinabang sa organisasyon. Sa kabilang mundo, si Peeps at Sasaki ay nagpa-practice ng mahika at namangha si Peeps sa progreso ni Sasaki dahil hindi niya inaasahan na matutunan ni Sasaki ang mga intermediate spells ng madali. Hindi masyadong na-impress si Sasaki at inisip niya na ito ay dahil sa kapangyarihang ibinahagi sa kanya ni Peeps. Ngunit iginiit ni Peeps na kahanga-hanga pa rin ito dahil sa mundong ito, ang mga salamangkero ay inaabot ng mga dekada para matutunan ang mga intermediate spells, kaya ang paggawa nito sa loob ng ilang linggo ay hindi kapani-paniwala. Pagkatapos ay isinulat ni Sasaki ang kanyang progreso at sa sesyon ngayong araw, natutunan niya ang healing at enlightening spells at pinuri ni Peeps ang kanyang dedikasyon, subalit binanggit ni Sasaki na nagiging mahirap ang pagmemorya ng mga chants. Iminungkahi ni Peeps na gumamit siya ng grimoire, na nagpapaisip kay Sasaki tungkol sa anime at mga laro at nagtanong siya kung saan siya makakakuha ng isa, at ipinahayag ni Peeps na mayroon siya sa kanyang kamay. Lumalabas na ang grimoires ay generic na termino lang para sa isang bagay na nag-iimbak ng mga enchantments at hindi ito kailangang gawa sa papel o ink, kaya ang kanyang telepono ay perpektong gumagana at masayang-masaya si Sasaki dito at sinabi niyang oras na para makipagkita kay Mark. Pagkatapos ay iminungkahi niya na kumain sila ng isang bagay na ginawa ni French,
At sa pagkikita kay Mark ay nakipagnegosasyon si Sasaki ng ilang walkie-talkies na ikinamangha ni Mark, kaso ipinaliwanag ni Sasaki na ang mga ito ay tumatakbo sa fuel at kailangang muling i-charge. Kahit na ganun ay na-impressed pa rin si Mark at nag-alok siya ng 100 ginto para sa bawat baterya. Natuwa si Sasaki na maganda ang pagtanggap sa kanyang mga produkto at masaya siya na hindi siya maiipit nito sa inventaryo. Nagpasalamat si Mark sa kanya sa pagbibigay ng mga item at humingi ng paumanhin si Sasaki sa kamakailang pagkaantala, ngunit hindi ito pinroblema ni Mark at nagtanong kung ayos na ang mga bagay at tinanong ni Mark kung mayroon pa siyang stock at nag-aalok na bilhin ang lahat at nagtaka dito si Sasaki kung bakit. Ipinahayag ni Mark na inutusan siya ng Lord na bilhin ang buong stock kung makakita siya ng magandang produkto, ngunit bumubulong siya kay Sasaki na ang tumataas na tensyon sa kalapit na bansa ay maaaring ang tunay na dahilan at maaaring ito ay prelude sa isang mas malaking pangyayari. Sinabihan si Sasaki na mag-ingat. Nakita nila si French sa labas ng restaurant at nang lapitan nila siya, napansin ni Sasaki na maayos ang takbo ng negosyo at inaabot niya kay French ang bayad para sa buwan, na ikinagulat ni French sa dami. Binigyan din niya si French ng listahan ng mga bagong recipe na matutunan at iminungkahi ni French na kumain sila, masaya silang nag-enjoy sa pagkain ni French at pagkatapos ay bumalik sila sa modernong mundo. Kinabukasan ay ginigising si Sasaki ng tawag mula kay Ashisaki na nagbibigay impormasyon tungkol sa isang misyon, nagtataka siya kung natanggap ni Sasaki ang abiso mula sa direktor. Tiningnan ni Sasaki ang kanyang telepono at nakita ang ilang tawag, kaya nagmadali siyang pumunta sa trabaho at pagdating niya doon ay pinagalitan siya ni Ashisaki sa hindi pagiging handa, dahil ito ay tungkulin niya bilang isang ahente at agad namang nag-sorry si Sasaki. Lumapit ang ilang veterano at ipinakilala siya ng direktor sa kanilang bagong kasamahan, matapos batiin si Sasaki ay nabanggit ng mga ito na mauna na silang pumunta, tinutokso si Ashisaki na mag-enjoy bilang nani sa opisina ng direktor. Sa opisina ng direktor, inabisuhan sila tungkol sa isang operasyon para arestuhin ang isang grupo ng mga hindi rehistradong psych accusers. Tinanong ni Sasaki kung ang pag-aresto ay dahil lamang sa hindi pagiging rehistrado, ngunit ipinaliwanag ng direktor na sila ay isang organisadong grupo at isa sa mga miyembro nito ay gumawa ng pinsala gamit ang kanyang kapangyarihan. Nakilala ni Sasaki ang lalaking umatake kay Ashisaki sa mga ito at sinabi ng direktor na ang iba ay kasabwat dahil natuklasan nila ang kanilang hideout, at balak silang dakpin upang maiwasan ang karagdagang pinsala. Papunta sa misyon ay kinakabahan si Sasaki ngunit pinapalakas loob siya ni Ashisaki, sinasabing hindi siya direkta na lalaban at gayunpaman, nag-aalala pa rin si Sasaki sa pagiging posibleng target kahit nasa support mode lang siya. Nagkomento ang iba tungkol sa kahinaan ng mga target, na ikinairita ni Ashisaki dahil sa pagiging masamang impluensya sa kanyang kapareha at tinanong ni Sasaki kung hindi ba siya natatakot, ngunit sinabi ni Ashisaki na ang mataas na panganib ay nagdudulot ng mas mataas na gantimpala. Umaasa siya sa suporta ni Sasaki, ngunit nag-aalala lang si Sasaki kung mayroong workers' compensation ang trabaho at pagdating nila sa lokasyon, pumwesto ang lahat at habang naghahanda, nagsisisi si Sasaki na hindi siya natuto ng skill para sa protective barrier. Pinangungunahan ni Direktor Akuto ang operasyon mula sa isang mobile HQ at di nagtagal ay nagbigay ng utos para magsimula, ngunit nang pumasok sila sa hideout, napagtanto nilang ito ay walang laman. Naghinala silang maaaring mali ang lugar, ngunit may masama na pakiramdam si Ashisaki at iminungkahi niyang umalis na sila, ngunit bigla silang nakarinig ng sigaw sa communicator na nawalan ng contact sa HQ. Nagpanik ang mga sundalo at hindi nagtagal, isang bowling pin ang tumama sa ulo ng isa sa kanila at nagsimulang lumutang ang mga bowling balls at pin, lumilikha ng isang hurricane at napagtanto ni Ashisaki na nahulog sila sa isang bitag. Naisip ni Sasaki na ang kaaway ay maaaring may kontrol sa hangin, ngunit hindi niya nararamdaman ang anumang puwersa ng hangin sa kwarto, kaya napagpasyahan niyang ito ay telekinesis. Sumigaw ang mga sundalo nang ma-realize nila na nakaharap sila sa mga high-level psych accusers, tumakas ang ilan sa kanila at ang mga lumilipad na bagay ay tumama sa ilan sa kanila. Inilunsad ng isang sundalo ang isang energy attack laban sa whirlwind kaso hindi ito umubra, natatakot dito si Sasaki subalit hiningi ni Ashisaki ang kanyang suporta at sumulong siya at nagcast si Sasaki ng ice circle. Mabilis na binago ni Ashisaki ang yelo sa tubig at lumikha ng shield para ipagtanggol ang sarili.
Nagpatuloy sila sa pagiging defensive at ang isa sa kanilang kasamahan ay inangat ng psychic. Nagsimula siyang mahulog kaso nagawang pagaanan ni Ashley Saki ang kanyang pagbagsak gamit ang kanyang tubig. Lumala ang sitwasyon kaya inutusan ni Ashley Saki si Sasaki na umalis, pero alam ni Sasaki na pagod si Ashley Saki at kailangan niya ang kanyang supply ng tubig, kaya nagpasya siyang manatili at sinasabing hindi niya siya maiiwan. Nagsimulang humanga si Ashley Saki sa kanya, habang iniisip ni Sasaki na seryosong krimen ang pagiging isang deserter at bigla nilang narinig ang isang boses at nagpakita ang isa sa mga psychic at nagulat na may mga nakaligtas pa, dahil sa hindi niya inaasahan ang ganitong kagandang laban. Nagsimulang lumutang si Ashley Saki kaso nagsimula siyang mahulog, ginamit niya ang kanyang tubig upang iligtas ang sarili at mabilis niyang binago ang tubig sa yelo, ikinagulat ng psychic ang kanyang kakayahan na kontrolin din ang temperatura nito. Inatake ni Ashley Saki ang babae ngunit madali itong naiilagan ng babae. Naghanda si Ashley Saki ng sunod-sunod na atake kaso patuloy siyang iniiwasan ng babae habang lumalapit sa kanya. Hinawakan ng babae si Ashley Saki at bigla itong nawalan ng malay, subalit nagpasya ang babae na hindi siya patayin dahil sa kanyang mahalagang kakayahan at tinawag niya si Sasaki, nagbabanta na papatayin si Ashley Saki kung hindi siya magpapakita. Napagtanto ni Sasaki ang kabiguan ng misyon at ang pagkatalo ng kanyang squad, naisip niyang wala siyang ibang pagpipilian kundi ang magpakita at napansin ng psychic na hindi pamilyar ang mukha ni Sasaki, kaya sinimulan niyang magpakilala. Hindi siya nagustuhan ng babae kaso agad niyang napagtanto na si Sasaki ang pinagmumulan ng tubig para kay Ashley Saki. Kinilala niya ang galing ng dalawa at sinubukan ni Sasaki na makabawi sa pamamagitan ng pagpuri sa kanyang mga kakayahan, sinusubukang kumuha ng ilang impormasyon. Nagtanong siya tungkol sa pangalan ng kanilang grupo, ikinagulat ng babae ang kanyang kakulangan sa kaalaman at nagsimula siyang ngumiti, napagtanto na siya ay baguhan. Sinubukan ni Sasaki na kumuha ng higit pang impormasyon ngunit tumanggi siyang magbunyag ng kahit ano, napansin niyang kalmado si Sasaki, at napagtanto ni Sasaki na hindi siya makakakuha ng anumang impormasyon kaya tinanggal niya ang kanyang headphones at nagsimulang magbigkas ng chant. Naguluhan dito ang babae kaso agad niyang napagtanto ang panganib nang dumating ang isang kidlat sa kanya, nagulat ang babae at mas maraming bagay ang inihagis niya kay Sasaki subalit nakaiwas siya dito, at nagcast siya ng lightning spell sa direksyon na iyon na nagpapabagsak sa dalawang nagtatago na mga psychic. Tinanong ng babae kung sino siya at sinabi niya na isa lamang siyang recruit, nag-alok siya ng tigil putukan at iminungkahi ang isang draw kung manahimik siya tungkol sa kanyang nakita, at papayagan na umalis ang lahat. Tinanggap ito ng babae at tinanong ang kanyang pangalan, iminungkahi niya na sumama si Sasaki sa kanila, ngunit tumanggi si Sasaki at mas gustong sumunod sa karamihan. Sinabi niya sa babae na kausapin siya kung magbago ang isip niya dahil gugustuhin nila na magkaroon ng kanyang mga kakayahan, bago umalis ay tinanong niya ang babae tungkol sa kanyang mga superior at nagpasya ito na hayaan sila bago maglaho. Natapos ang araw at iniulat ni Sasaki na umurong ang kaaway sa kanilang sarili, nagduda si Katsuo sa kanya ngunit nagpasya na paniwalaan ito sa ngayon at humingi ng paumanhin sa paglalagay sa kanya sa panganib sa kanyang unang misyon. Pinauwi si Sasaki at pumunta siya upang makita si Ashley Saki, na nagpapasalamat dahil nailigtas siya at lumabas sila para kumain bilang pasasalamat at habang umorder si Sasaki ng beer, humingi si Ashley Saki ng orange juice. Ipinapahayag na siya ay 16 na taong gulang pa lamang at nag-aaral pa, ngunit sinabi niyang mas matanda ang kanyang pananamit dahil ayaw niyang maliitin dahil sa kanyang edad. Naisip ni Sasaki na ang isang normal na 16 na taong gulang ay magkakaroon ng ibang interes at hindi ito itinuturing na magandang paglalaanan ng kanyang oras, ngunit ipinaliwanag ni Ashley Saki na simple lang ito dahil maganda ang bayad sa trabaho at nag-toast sila bilang paggunita sa kanilang unang trabaho ng magkasama. Sa daan pauwi, nakaharap si Sasaki ng isang kakaibang bata at naisip niyang i-report ito kaso nag-atubili dahil sa paperwork at sa huli, nagpasya siyang tumawag sa isang tao ngunit nang ilabas niya ang kanyang telepono, napagtanto niyang nawala na ang bata. Bigla niyang nakita ang babae na lumulutang at nagbukas ang isang kakaibang portal, binanggit niya kay Sasaki na paalam at lumipad papasok sa portal, at naiwan si Sasaki na nagtataka kung ano ang nangyari. Pagbalik sa bahay, ikinagulat ni Sasaki na ma-surprise si Peeps sa Kobe beef na kanyang dala, na labis naman na ikinatuwa ng ibon at naging excited si Peeps tungkol sa pagkain, at nagpasalamat siya kay Sasaki sa lahat ng tulong na kanyang naibigay.
Nang magsimula si Pips na kumain ay hindi siya makapaniwala sa lasa nito habang nais ni Sasaki na kuhanan siya ng larawan, at tinulungan ni Sasaki si Pips sa paglilinis at ibinahagi niya ang tungkol sa kanyang unang misyon. Hiniling niya na matutunan ang isang spell ng barrier at pumayag naman dito si Pips, na iminungkahi rin niya na isabay ang isang healing spell at itinuring ito ni Sasaki na isang urgent, kaya hiniling niya kay Pips na turuan siya pagkatapos ng kanyang pagpupulong kay Mark. Naging excited si Sasaki sa pag-iisip ng malambot na kama at pagkaing pranses na kanyang matitikman pagkatapos ng training, ngunit walang nangyari ayon sa plano, at nagulat siya nang pag-usapan ng Viscount ang tungkol sa digmaan. Napagtanto ni Sasaki na tama si Mark at sinabi ng Lord na inutos ng hari sa kanya na pumunta sa frontline. Ang kaaway ay ang Ogan Empire, isang makapangyarihang kaharian na may malaking bilang ng tropa. Ang kanilang puwersa ay doble kaya kung aabot ang kanilang hukbo sa lungsod, magdudulot ito ng malaking pinsala at nagulat si Sasaki nang hingin ng Lord ang kanyang tulong. Napaisip siya kung paano tumanggi dahil mas gusto niyang iwasan ang digmaan at politika. Sinabi niyang isa lamang siyang craftsman kaya sa palagay niya ay hindi siya makakatulong, ngunit binanggit ng Lord na ang mga dala niyang items ay malaking tulong sa digmaan, kaya hiningi niya ang kanyang eksklusibong serbisyo sa panahon ng digmaan. Dagdag pa ng Lord na aabot ng 2 linggo sa pamamagitan ng karwahe para marating ang frontline, kaya imposible ang pagtitipon at pagdadala ng mga kinakailangang items sa loob ng 1 buwan. Sinubukan niyang makipagnegosasyon sa mga kumpanya ng lungsod ngunit tumaas ang presyo ng pagkain, kaya ang pagpilit sa mga trade companies na tumulong ay mas lumalala pa para sa ekonomiya kaysa sa digmaan. Nag-iisip si Sasaki tungkol sa mahirap na posisyon ng Viscount dahil inutusan siya ng hari na magtayo ng mga kuta at pakainin ang frontline, dahil siya ay isang noble na naglilingkod sa kaharian ay napilitan siyang sumunod o malamang ay mawawala ang kanyang titulo. Tinanong niya kung bakit hindi na lang niya iwan ang lungsod at iligtas ang kanyang pamilya. Biglang nagtanong ang Lord kung narinig na ba niya ang tungkol sa Star Sage at ito ay nagpagulat sa kanila, ngunit nagkunwari si Sasaki na hindi niya ito alam. Ipinaliwanag ng Lord na ang kanilang kaharian ay dating masaganang lupain na pinagpala ng magical technology. Ngunit isang grupo ng mga noble ang nagdulot sa karamihan ng mga mage na umalis maliban sa isang napakatalentadong mage na kilala bilang Star Sage na nagawang mapanatili ang kapayapaan mag-isa, ngunit ito ay natapos nang ang isang pangkat ng mga noble ay nagalit sa kanya dahil sa pabor na ipinakita sa kanya ng hari kaya pinapatay nila ito at mula noon ay naharap sa korupsyon at pag-decline ang kaharian. Nagpasya si Sasaki na tumulong sa Viscount sa huli, na nangako ng isang bagay kapalit ng kanyang serbisyo at pagkatapos ng pagpupulong, bumalik si Sasaki sa bayan at nagtaka si Pips kung bakit pumayag si Sasaki na tulungan ang Viscount. Subalit binaliwala ito ni Sasaki at nais malaman kung ano ang palagay ni Pips sa kung paano magtapos ang digmaan. Iniisip ni Pips na malamang matalo ang kaharian, ngunit inamin ni Sasaki na gusto niyang tumulong kung maaari. Iniisip ni Pips na maaaring baguhin ng kanyang mahika ang takbo ng digmaan, kaso naniniwala rin siya na hindi dapat basta-basta iwanan ni Sasaki ang relasyong nabuo niya sa lungsod. Sumang-ayon si Sasaki ngunit nais niyang subukang malutas ito sa isang hindi kapansin-pansin na paraan. Nagtungo sila para kumain ng pagkaing pranses, ngunit pagdating nila sa restaurant ay nakita nila ang isang grupo ng galit na mga chef. Napansin ni Sasaki ang ekspresyon ni French kaya tinanong niya kung ano ang nangyari. Sinabi ni French sa kanila na nais ng kanyang dating amo na ibenta niya ang kanyang mga sangkap na may diskwento. Nakaramdam siya ng utang na loob dito dahil itinuro nito sa kanya ang lahat ng kanyang alam, ngunit ayaw niyang mawala ng respeto kay Sasaki na siyang nag-alis sa kanya sa kalye at nagbigay sa kanya ng restaurant. Naiintindihan ni Sasaki ang sitwasyon kaya hiniling niya kay French na sabihin sa kanya kung mangyayari ulit ito at para na rin makagawa siya ng mga hakbang. Natatakot si French na abalahin si Sasaki subalit hindi ito itinuturing na abala ni Sasaki dahil nais niya lamang na panatilihing ligtas siya at ang restaurant. Nagsimula si Sasaki na maramdaman ang epekto ng digmaan sa pagtaas ng presyo ng pagkain kaya nagpasya siyang kumilos na, nagtungo ang dalawa sa Kepler Trading Company, isa sa pinakamalalaking kumpanya sa lungsod. Sa pagpupulong sa negosyante ng kumpanya, inihatid ni Sasaki ang listahan ng lahat ng nais na mga item. Ngunit inakala ng lalaki na para sa isang pagbili sa ganitong saklaw ay nangangahulugan ito ng isang digmaan sa hinaharap, kaya naalala niya ang mga tsismis na kanyang narinig tungkol sa mga lupain sa timog.
Inamin ni Sasaki na ito ay kahilingan para sa isang bansang nahaharap sa isang digmaan, at hindi naman ito problema para sa lalaki, kaso binanggit niya na ang challenge dito ay ang pagpapadala ng napakaraming kagamitan. Nagpasya si Sasaki na gamitin ang kanyang karanasan sa mga malalaking kumpanya sa kanyang sariling mundo para maisara ang deal. Napansin ng negosyante na tila hindi nagmula sa kontinenteng ito si Sasaki, ngunit iniisip ni Sasaki na mas madali para sa mga taong tulad niya na makagalaw. Sinabi ni Sasaki sa lalaki na sa pinanggalingan niya, hindi nila kailangan ang estado o reputasyon para makamit ang mabuting loob ng iba pang mga negosyante, kundi ang kakayahang kumita lamang. Nasiyahan ang lalaki sa sagot na ito kaya tinanong niya ang tungkol sa bayad. Balak ni Sasaki na makipagnegosyo lamang sa bahay ng Kepler at magbabayad siya gamit ang mga gintong barya mula sa kaharian. Pagkatapos ng pagpupulong, tila nagulat ang Lord na napunan ni Sasaki ang bodega ng mabilis, hindi niya alam kung paano magpasalamat kay Sasaki dahil ang mga supply ay magbibigay sa kanila ng oras at makakatulong na iligtas ang libu-libong buhay. Masaya si Sasaki na makatulong nang biglang tanungin siya ng Count kung alam niya ang anumang teleportation spells tulad ng Star Sage. Naalala ni Sasaki kung paano dinala ni Pips ang lahat sa bodega, ngunit binago niya ang atensyon sa kanyang sarili sa paghiling sa Lord na panatilihing lihim ito sa kanila. Nagtatanong si Sasaki kung bakit tinawag ang mage na Star Sage kaya doon ay sinabi ng Lord, na ito ay dahil alam niya ang mas maraming spells kaysa sa bilang ng mga bituin sa langit. Naalala pa ni Pips kung paano siya namula nang tawagin siyang ganito at tumingin si Sasaki kay Pips at naalala ang panahon nang sila'y magkakilala, nakakatawa para sa kanya kung paano niya ipinakilala ang sarili niya sa isang palayaw na nakakahiya sa kanya. Nang matapos ang araw, muling nagpasalamat ang Lord kay Sasaki sa kanyang ginawa at masaya na sila ay nakapag-usap tungkol sa Star Sage, subalit isang buwan ang lumipas ay nalaman ni Sasaki ang tungkol sa pagkamatay ng Lord. Nalilito siya sa opisina kaso nakuha ang kanyang pansin ni Akutsu na nagsasabi sa kanya na may promosyon para sa kanya. Ang huling misyon ay nagdulot ng maraming pinsala sa mga ahente kaya maraming posisyon ang kailangang punan. Iniabot ni Akutsu sa kanya ang kanyang inspector card, ngunit hindi mukhang masaya si Sasaki na ma-promote at ipinakita sa kanya ni Akutsu ang kanyang susunod na misyon na magre-recruit ng mga psychic kasama si Hashisaki. Ayaw ni Sasaki na makatrabaho ito pero nang ipunto ni Akutsu ang mga panganib na maaaring harapin laban sa hindi rehistradong mga psychic, naalala ni Sasaki ang huling misyon at pumayag siya sa huli. Sa kanyang pag-uwi ay umaasa si Sasaki na mas maganda na ang pakiramdam ni Pips tungkol sa pagkamatay ng Lord, at bago siya pumasok sa bahay ay tinawag siya ng kapitbahay niya na nag-aalok ng masahe sa balikat. Ngunit kakaiba ang suhestyon kaya tumanggi si Sasaki ngunit binigyan niya ito ng ilang pagkain na nakuha niya sa daan. Pumasok siya sa bahay at napansin niyang tahimik na nanunood ng TV si Pips, umupo ang dalawa para kumain ng magkasama, at tinanong ni Sasaki kung close ba siya sa Viscount. Sinabi ni Pips na hindi niya gagamitin ang salitang close, ngunit nagbahagi sila ng ilang inumin at mas nagulat siya dahil inakala niya mas matagal pa itong mabubuhay. Tinanong ni Sasaki kung may mga spells ba na makakabalik ng mga tao mula sa kamatayan, ngunit hindi ito pinaniniwalaan ni Pips. Nagtanong siya kung mayroon bang anumang bagay sa modernong mundo na makakagawa nito, pero sinabi ni Sasaki na wala at pinagnilayan ni Pips na ang pakikilahok sa buhay ay nangangahulugang kailangan nilang mamatay at lahat ay haharap sa kaparehong kapalaran. Nag-alok si Sasaki ng tulong kung may anumang bagay siyang magagawa, at nagpasalamat si Pips sa kanya para sa kilos na ito at sa kabilang mundo, ibinunyag ni French na ang pagkamatay ng Lord ay nagdulot sa marami na umalis sa lungsod, ngunit biglang naputol ang usapan nang ipaalam ni Mark kay Sasaki na nais makipag-usap sa kanila ang butler ng Lord. Nagpunta sila upang makipagkita kay Sebastian, kung saan ipinakilala niya sa kanila si Lady Elsa, ang pinakabatang anak na babae ni Lord Meller. Ipinaliwanag ng butler na mayroong digmaan sa pagitan ng pagpapalit ng liderato sa pagitan nina Maximilian at Kai, ang dalawang anak na lalaki ni Lord Meller at inisip ni Elsa na isang tanga si Kai at masisira ang pamilya kung siya ang mag-takeover. Ipinaliwanag ni Sebastian na mas malapit si Elsa kay Maximilian at hinihiling niya na alagaan ng Herman Trade Company si Elsa, hanggang sa matapos ang labanan ng magkakapatid. Nagulat dito si Mark ngunit pumayag sa huli at hiningi rin ni Sebastian ang ilang kagamitang pangkomunikasyon mula kay Sasaki. Nakita niya si Sebastian na medyo nakakahinala pero nagpa siya na tanggapin ang kanyang kahilingan.
Gayunpaman sa gabi ay makikita si Sebastian na gumagawa ng tawag, pinag-uusapan kung paano maayos ang takbo ng plano at ipinaliwanag niya na napapalibutan ng mga gahamang noble ang dalawang magkakapatid at ngayon na wala na si Meller, ang kiskisan sa pagitan nila ay nagiging apoy. Kumain si Sasaki at Pips kasama si Elsa at pinuri niya ang kanilang pagkain. Nagpasalamat si Sasaki na nagmuni-muni kung gaano kagaling ang trabaho ni French, at humanga rin si Elsa kay Pips na nakikiusap kay Sasaki na hayaan siyang hawakan ito. Pumayag siya at tumalon si Pips sa kanyang kamay, nagsimula siyang hawakan ang ulo nito at namamangha sa kung gaano ito kaaya-aya, at tila nagustuhan din ito ni Pips na nagpapaselos kay Sasaki. Subalit aksidenteng tinamaan niya ang mata nito na nagpapasigaw kay Pips, at nagulat si Elsa na nagtataka kung nagsasalita ba ito at sinubukan ni Sasaki na takpan ito, ngunit iginiit ni Elsa na siya ay sumigaw. Biglaang lumitaw si Mark at sinabihan silang bumalik agad sa kastilyo. Sa kastilyo ay ipinakita ni Sebastian ang mga espada ng kanyang mga kapatid na may mga dugo, ipinaliwanag na natagpuan ang mga ito sa kagubatan at nagulat si Elsa at tinanong ni Sasaki kung ano ang nangyari. Sinabi ni Sebastian na hindi nila alam subalit ang mga bakas ay nagpapakita na naganap ang isang pagpaslang, kaya dapat nilang isipin na may madugong pangyayari. Binanggit niya na wala na ang kanilang ama at mga kapatid at tungkulin na ni Elsa na maging ulo ng pamilya. Iniisip ni Sasaki na hindi ito ang tamang panahon, ngunit ipinagpatuloy ni Sebastian at sinasabing kung hindi niya ito gagawin, ang pamilya ay malulusaw. Kinakabahan si Elsa kaso ipinaliwanag niya na maaari lang niyang tanggapin ang posisyon habang inaasikaso niya ang mga gawain ng estate hanggang siya ay ikasal. Na-pressure siya at tinanggap ito habang nangangako si Sebastian na susuportahan siya. Pagbalik mula sa kastilyo, nakita nila ang isang grupo ng mga taong lumikas. Ipinapaliwanag ni Mark na natalo ang mga puwersa ng hari sa frontline, kaya ang mga mamamayan ay naghahanap ng mas ligtas na lugar at nagsimula na ang mga pag-atake sa katabing mga rehiyon. Nagpasya si Mark na magkanlong muna sa kabisera kasama si Elsa, kaya tinanong niya si Sasaki kung gusto niyang sumama sa kanila. Ngunit sinabi ni Sasaki na huwag siyang alalahanin. Nakaramdam si Mark ng awa kay Elsa dahil ang kanyang unang tungkulin ay iwanan ang mga lupain na inalagaan ng kanyang pamilya sa loob ng maraming henerasyon. Pagkatapos nito, pinanood ni Sasaki at Pips ang paglubog ng araw. Gusto ni Pips na mag-request ngunit alam na ni Sasaki kung ano ang gusto niya at pumayag na baguhin ang takbo ng digmaan. Nagpasalamat si Pips sa kanya at tinanong ni Sasaki kung dapat ba nilang gamitin ang teleportation, ngunit naalala ni Pips na hindi nila alam ang lokasyon ng kaaway kaya nagpasya siyang gumamit ng ibang paraan. Nakita natin si Sasaki na lumilipad at namangha siya dahil palaging pinangarap ng sangkatauhan na makakalipad ng walang teknolohiya, kaya hiniling niya kay Pips na ituro sa kanya ang spell mamaya. Nakita nila ang kampo ng kaaway at nagtaka si Sasaki kung ano ang dapat nilang gawin. Nagpasya si Pips na wasakin sila sa isang pag-atake lang, dahil walang pangangailangan na pahirapan pa sila. Hiniling niya kay Sasaki na manood ng mabuti at nikast niya ang spell, isang berdeng liwanag ang sumisira sa lugar at namangha si Sasaki sa pagkasira. Ipinaliwanag ni Pips na maaari rin itong tumuon sa isang punto lamang at tila nabahala si Sasaki dito, ngunit tiniyak sa kanya ni Pips na siya ang nagcast ng spell kaya hindi niya dapat pahirapan ang kanyang sarili dito. Nagpasalamat si Sasaki at naghanda silang bumalik ngunit isang pulang sinag ang tumama sa kanila at nasira ang barrier ni Pips, nagkahiwalay ang dalawa at biglang lumitaw ang isang babae. Nagsimulang mahulog si Sasaki habang nakikipaglaban si Pips at ang babae, ngunit nagawa niyang bawasan ang epekto ng kanyang pagbagsak gamit ang isang spell at nakita natin siya sa lupa habang pinapanood si Pips at ang babae na naglalaban sa himpapawid, iniiwasan ang bawat isa sa kanilang mga atake. Nagsaman ang babae ng isang dragon ng enerhiya at sinagot ito ni Pips gamit ang isang paikot-ikot na yelo. Nagpatuloy ang laban nang biglang makita ni Sasaki ang dalawang lalaki na lumabas mula sa gubat, at isa sa kanila ay si Lord Meller. Tinulungan ni Sasaki sila at pinagaling ang isa pang kabalyero. Ipinakilala ni Meller si Sasaki bilang isang mangangalakal na nakikipagnegosyo sa kanya at nalaman din natin na ang bata ay si Adonis, ang ikalawang prinsipe ng kaharian. Nagulat si Sasaki at namangha si Meller na mayroon din siyang mahika na panggagamot, ngunit mas nagulat pa si Sasaki na buhay pa ito at ipinaliwanag na iniulat siyang patay, at binanggit ni Meller na nawala siya sa likod ng mga linya ng kaaway kaya hindi nakakagulat na inakala nilang patay na siya.
Sinubukan nilang makarating sa isang kalapit na kampo kaya humingi sila ng tulong kay Sasaki. Biglang may palaso na lumipad patungo sa kanila subalit mabilis na na-activate ni Sasaki ang kanyang barrier. Gumanti siya gamit ang kanyang mahika na kidlat, ngunit lumitaw ang ilang mga kabalyero kaya lumabas si Meller para harapin sila at mabilis niyang tinalo ang mga ito. Nagpasalamat pareho sina Adonis at Meller pero sa palagay ni Lord Meller ay ginagawa lamang niya ang kanyang tungkulin. Napansin niya kung gaano karami ang iba't ibang spells ang nagagamit ni Sasaki, kaya ipinaliwanag ni Sasaki na magaling ang kanyang guro, na nagpahayag ng kagustuhan ni Meller na makilala ito balang araw. Nakita natin ang isang nayon na nasunog habang inaatake ng mga orcs, kaso lumitaw si Sasaki at inatake sila gamit ang kanyang kidlat habang tinatapos ni Meller at Adonis ang trabaho. Nagpatuloy sila sa kanilang daan kaso marami pa ang kalaban at binalaan ni Meller na maaaring nasa ilalim sila ng utos ng isang elite orc, na mangangailangan ng buong regiment para talunin ito. Hiniling ni Meller sa prinsipe na manatili kay Sasaki nang biglang dumating ang elite orc, umatake ito sa kanila kaya ginamit ni Sasaki ang kanyang kidlat para pigilan ito, pero hindi ito naging sapat para talunin ang malakas na kaaway. Sinugod ni Meller ang nilalang kaso lang nagawa pa rin ng orc na masipa siya, umatake ito sa kanya ngunit nagawang protektahan siya ni Sasaki at nagpatuloy sila sa pagdepensa at sinabi ni Meller na kailangan nilang puntiryahin ang ulo. Naghanda sila para sa atake pero may lumapit mula sa kalangitan at isang malaking bato ang nahulog sa mga orc, bumalik si Pips kay Sasaki at humingi ng paumanhin sa kanyang pagkaantala, kaso nakatayo ulit ang elite orc. Tumawag si Pips ng kanyang golem na nakilala ni Meller, at mabilis nitong tinalo ang orc sa pamamagitan ng paghagis dito palayo, pagkatapos ay ipinaliwanag ni Pips na ang mga elites ay maaaring matagpuan sa anumang species at kasama na ang mga tao, dahil siya at si Sasaki ay maaaring ituring na mga elite. Nagpatuloy sila sa pag-uusap tungkol sa Bao at tinanong ni Meller tungkol sa mga alaga, kaya ipinakilala ni Sasaki siya bilang kanyang guro sa mahika at naguluhan si Meller kaya nagpa siyang magtanong, nagtataka kung ang ibon ba ay maaaring ang Star Sage. Nagulat si Sasaki kaso ipinaliwanag ni Meller na ang kanyang mga spells at ang paraan ng kanyang pagsasalita ay katulad ng Star Sage. Nagpa siya si Pips na sabihin ang katotohanan at napaluhod si Meller bilang paggalang at masaya rin siyang makita si Prince Adonis. Ibinahagi ni Pips kung paano siya tumawid sa ibang mundo sa form na ito, humihingi ng paumanhin sa pagtago nito sa kanila, ngunit sa palagay ni Meller ay siya ang dapat humingi ng paumanhin dahil hindi niya nagawang protektahan siya mula sa mga noble. Pinapatayo ni Pips si Meller at ipinaliwanag na patay na ang Star Sage dahil nais niya lamang mamuhay ng mapayapang buhay kasama si Sasaki. Ipinaliwanag ni Sasaki kung paano si Pips ang nakakuha ng mga supply noon at siya rin ang naglipol sa hukbo ng kaaway. Nagulat silang pareho at hiniling ni Sasaki na panatilihing lihim ang tungkol kay Pips, pumayag sila dito na nagpapasalamat kay Sasaki at nagpa siya silang bumalik. Bumalik sila sa kastilyo ni Meller at namangha ang kanyang mga lingkod na makitang bumalik ang kanilang Panginoon, tumingin si Elsa sa kanila na hindi makapaniwala at tumakbo upang yakapin ang kanyang ama. Humingi ng paumanhin si Meller sa pag-aalala sa kanya at masaya si Sasaki para sa kanila, lumitaw si Mark at nagtanong kung ano ang nangyayari, ngunit nahihirapan si Sasaki na ipaliwanag kaya sinabi niyang nagkita lang sila at nabanggit na hindi nabanta ang imperyo ng Ogan. Nagulat si Mark na marinig ito at ipinaliwanag ni Sasaki na naglaho ang hukbo sa magdamag, pinanood ni Sebastian ang eksena na hindi makapaniwala nang biglang lumitaw ang dalawang prinsipe, masayang makita ang kanilang ama. Hindi maunawaan ni Elsa kung ano ang nangyayari kaya siya ay bumagsak. Pinuri ni Meller ang mga bata sa pagganap ng kanilang mga tungkulin ng maayos. Humingi siya ng paumanhin kay Elsa sa hindi pagsabi nito at humingi sila ng tawad sa paglinlang sa kanya, na nagpapaiyak sa kanya lalo. Inihayag ni Meller na bahagi ito ng isang plano na kanyang binuo kasama ang digmaan at ang pagtaas ng bangayan ng mga noble. Nagsimulang kumilos ng kakaiba ang kanyang tauhan kaya kumalat siya ng mga tsismis ng kanyang kamatayan upang mahuli ang sinumang mga traidor, habang nagkunwari rin ang kanyang mga anak na naglalaban para sa pagpapalit ng liderato. Hindi makapaniwala si Sebastian na itong lahat ay isang plano, at ipinaalam ng mga prinsipe sa kanilang ama kung paano nalik ang impormasyon kay Dietrich na balak kontrolin ang mga lupain sa pamamagitan ng kasal ni Elsa. Pinuntahan ni Meller si Sebastian tungkol dito at inutos niyang arestuhin siya,
Humanga si Sasaki sa ginawa nitong estratehiya at hindi niya maisip kung gaano ka-stress ang pagiging noble at nagpasalamat si Elsa sa kanya sa pagligtas sa kanyang ama, ngunit pakiramdam ni Sasaki ay hindi ito isang big deal at tumakbo si Elsa na nahihiya. Sa ibang eksena, ang babaeng si Odari ay umaasa na sana'y makauwi na rin si Sasaki at sa daan, napansin niya ang bangkay ng isang babae at agad niyang tinawagan ang pulisya. Pagkatapos ng ilang sandali, dumating ang pulisya at sinimulan ang investigasyon sa pinangyarihan ng krimen, pinayagan nilang umalis si Odari matapos siyang tanungin ng ilang katanungan. Narinig niya ang ilang lalaki na nag-uusap na ang kanilang dibisyon ang hahawak sa kasong ito at nangangahulugan ito na kailangan nilang ipasa ang kaso kina Sasaki at Hoshizaki. Tinanong ng isa sa kanila kung bakit nagtatrabaho si Sasaki kasama si Hoshizaki, at sinabi ng isa na siya ang kanyang water source. Samantala ay napansin ni Sasaki sa kanyang bahay na ilang araw na ang lumipas sa mundong ito habang siya ay nasa ibang mundo, iniisip niya na ang oras na ginugol niya sa ibang mundo ay dapat katumbas lamang ng 1 o 2 araw dito. Napansin ni Pips na mas mabilis ang paglipas ng oras kaysa sa inaasahan nila, at maaaring variable ang temporal distortion sa pagitan ng mga mundo at nagtataka siya kung ano ang maaaring nakakaapekto dito. At iniisip nilang dapat nilang balikan ang mga bagay na kanilang ginawa upang malaman kung ano ang naiiba. Naalala ni Sasaki na una nilang tinapos ang digmaan sa pagitan ng kaharian ni Hearst at ng imperyo ng Ogan, at pagkatapos ay nalutas din ang alitan sa pagpapalit ng liderato sa estate ni Muller bilang gantimpala sa pagligtas kay Prince Adonis. Bilang gantimpala, nakakuha si Count Meller ng posisyon sa kapital kasama na ang titulo ng Count at iginawad din ng hari sa kanya ang titulo ng Royal Guard Knight, na direktang nakatalaga sa royalties at hiniling sa kanya ni Prince Adonis na pamahalaan ang kanyang personal na pondo. Iniisip ni Sasaki na wala dito ang may kinalaman sa distortion ng oras, at pagkatapos ay dumating si Hoshizaki sa kanyang bahay at sinabi niya kay Sasaki na dapat siyang mag-iwan ng paunawa kung aalis siya at hiniling niya sa kanya na sumama sa trabaho. Sumakay silang dalawa sa isang kotse, at sinabi ni Hoshizaki kay Sasaki na ngayon ay magre-recruit sila ng isang psychic, isa siyang high school student na nakatira sa Saitama Prefecture, at kamakailan lang ay may mga ulat tungkol sa supernatural na phenomena sa paligid niya. Iniisip ni Hoshizaki na ang mga kabataan ngayon ay walang dala kundi problema, at binanggit ni Sasaki sa kanya na kaedad lang siya nito at dagdag pa ni Hoshizaki na mas mature siya sa pag-iisip. At ayon sa mga ulat ang bata ay may pyrokinesis subalit ang kanyang output ay katumbas lang ng isang miniature flamethrower. Wala pang mga ulat ng insidente ng sunog sa eskwelahan, at exclusive niyang ginagamit ang kanyang kapangyarihan sa loob ng kanyang kapitbahay na malayo sa mata ng publiko. Iniisip ni Sasaki na ito marahil ang dahilan kung bakit sila tinawag ni Hoshizaki, dahil kayang manipulahin ni Hoshizaki ang tubig at sinabi ni Hoshizaki na tama siya at oras na para magtrabaho sila. Ipinaliwanag ni Sasaki na ginagawa niyang madali ang tunog nito at nagtataka kung hindi ba nila dapat na mas ingatan at imbestigahan muna. Binanggit ni Hoshizaki na hindi na kailangan dahil pareho lang sila ng ranggo ni Sasaki at dapat sapat na sila para hawakan ito. Binanggit ni Sasaki na maaaring totoo ito, ngunit nagkaroon sila ng problema noong huli at binanggit ni Hoshizaki na para sa pinakamasamang kaso, may pahintulot sila mula kay Chief na gumamit ng mga baril. Sa eskwelahan, doon ay ipinaliwanag ni Sasaki na nakipag-ugnayan na ang bureau sa eskwelahan at ang kanilang pagpapakilala ay sila ay nagmula sa sentral na gobyerno upang obserbahan ang sitwasyon ng edukasyon sa lugar. Napansin ni Hoshizaki ang estudyanteng hinahanap nila, at iniisip ni Sasaki na mukha itong ordinaryong estudyante, ngunit binanggit ni Hoshizaki na psychic pa rin ito kaya hindi dapat ibaba ang kanilang depensa. Sinundan nila ang estudyante at napansin nilang binubuli siya ng ilang kapwa estudyante at sinubukan ni Hoshizaki na makialam, ngunit pinigilan siya ni Sasaki at sinabing dapat muna nilang panoorin. Binanggit ni Hoshizaki na baka gamitin ng bata ang kanyang kapangyarihan. Binanggit ni Sasaki na sa tingin niya ay matagal na itong pangbubuli kaso wala pang insidente na gumamit ang bata ng kanyang kapangyarihan sa eskwelahan. Ibig sabihin ay tinitiis ng bata ang bullying at dapat silang makipag-ugnayan sa target at nang mag-isa na siya, pumayag si Hoshizaki na sumama sa plano ni Sasaki at sa palagay ni Sasaki na baka ngayong araw na ito magpasya ang bata na gamitin ang kanyang kapangyarihan sa eskwelahan,
at bagamat masakit itong panoorin ay nais niyang iwasang makialam sa paraang makakasakit sa dignidad nito dahil maaaring magkatrabaho sila sa hinaharap. Binanggit ni Hoshizaki na mayroon din siyang sariling plano at hiniling niya kay Sasaki na iwan sa kanya ang pagkontak at negosasyon. Sinabi niya na maaaring sumulat siya ng ulat o gumawa ng iba pang bagay habang naghihintay, at tatawagan niya siya kung may mangyari. Nasa kafe si Sasaki at naalala niya na noong siya ay nasa opisina pa lamang, karaniwan niyang kinakain ang lunch mula sa convenience store sa parke sa oras na ito, ngunit ngayon siya ay elegante nang umiinom ng kape sa ilalim ng bubong. Napapansin niya na hindi nila kailanman malalaman kung ano ang mangyayari sa buhay, at dahil mayroon siyang bakanteng oras, dapat niyang tingnan ang mga supermarket sa paligid at bumili ng magandang bagay para kay Pips at napansin niya ang lalaking dapat nilang i-recruit kasama ang isang babae at sinundan niya sila. Iniisip niya na baka nobya niya ang babae sa salamin at nagtataka kung nasaan si Hoshizaki. Pagkatapos ay napagtanto niya na pamilyar ang hitsura ng babae at napapansin niya na mukha siyang kakaiba na para bang sinusundan niya ang isang batang magkasintahan. Sinubukan niyang umalis ngunit dumating ang mga bully mula kanina. Sinabi ng mga bully na hindi nila alam na may nobya pala ang lalaki at tinanong ang babae kung gusto niyang sumama sa kanila. Sinubukan ng lalaki na protektahan siya ngunit patuloy pa rin ang mga bully sa pag-aya sa babae na iwanan ang lalaki at sumama sa kanila. Hinawakan ng isa sa kanila ang kamay ng babae ngunit sinampal siya ng babae, at sinubukan na saktan siya ng bully. Gamit ang galit, ginamit ng lalaki ang kanyang kapangyarihang pyrokinesis at ang kanyang apoy ay umabot ng mataas na nakapinsala sa eroplanong lumilipad sa itaas. Nagsimulang bumagsak ang eroplano at itinayo ni Sasaki ang isang barrier para protektahan ang lahat mula sa mga debris. Tinanong niya ang babae kung okay lang siya at nagtaka ang babae kung ano ang ginagawa ni Sasaki doon. Pagkatapos ay napagtanto ni Sasaki na siya pala si Hoshizaki at nagtaka siya kung sinusundan ba siya ni Sasaki. Binanggit ni Sasaki na hindi, at nabanggit niya na nakita lang niya silang dalawa at ipinaliwanag niya na hindi niya inaasahan na si Hoshizaki ang kasama ng lalaki dahil hindi niya mahuhulaan na magagawa ni Hoshizaki ang isang kapanipaniwalang magandang disguise. Binanggit ni Hoshizaki na naisip niyang ito ang pinakasiguradong paraan para ma-recruit ang lalaki at nagtaka kung sa kanya ba galing ang barrier. Ipinaliwanag ni Sasaki na wala siyang ideya at sinabi ni Hoshizaki na dapat nila itong takpan muna. Gumawa si Sasaki ng yelo para dito na ginamit naman niya upang gawing tubig at ibagsak ang mga bully at ang kanilang target. Pagkatapos ay naisip niya na kung gawa ng ibang psychic ang barrier, dapat nagpakita na sila ngayon at nagtaka siya kung si Sasaki ba ay isang magical girl. Hindi maintindihan ni Sasaki kung ano ang pinag-uusapan niya at ipinaliwanag ni Hoshizaki na mayroong 7 magical girls sa mundo, mga batang nagtataglay ng kakaibang mahika na kapangyarihan at maaaring magdulot ng hindi maipaliwanag na mga pangyayari na naiiba sa logical psychic. Isa sa kanila ay Haponesa at pumapatay siya ng mga psychic. Binanggit niya na siguradong maraming tanong si Sasaki pero dapat niya itong itabi muna. Sinabi niya na dapat nilang ayusin muna ang barrier dahil magiging problema ito kung may kumuha ng litrato at ilagay ito sa internet, maaari pa silang mabawasan ng sahod at iniisip ni Sasaki na seryoso nga ang isyong ito. Pagkatapos ay inatake ng babae na nakita ni Sasaki kanina ang isang barrier pero na-block ito ng barrier. Sinabi ni Hoshizaki kay Sasaki na kailangan nilang umalis doon at nakilala ng babae si Sasaki. Nagtaka siya kung kilala ni Sasaki ang babaeng ito, at nabanggit ni Sasaki na nakita niya itong kumukuha ng pagkain malapit sa kanyang apartment at tinanong ng babae si Sasaki kung siya ay psychic, at sinabi ni Sasaki na hindi siya psychic at napagtanto niyang siya ay isang magical girl. Binanggit ng babae na nakita niya ang isang fireball sa langit at na-block din ang kanyang beam, kaya naisip niya na dapat mayroong kahit 2 psychic doon at nagtaka si Sasaki kung may kailangan siya sa mga psychic at sinabi ng babae na papatayin niya ang lahat ng mga psychic at hindi niya hahayaang makatakas kahit isa. Tinanong ni Sasaki ang babae kung malapit lang siya na nakatira doon, at binanggit ng babae na may malaking supermarket sa malapit at marami silang itinatapon na pagkain kaya paminsan-minsan siya ay pumupunta doon. Tinanong niya si Sasaki kung bakit siya naroon at sinabi ni Sasaki na tungkulin ng isang opisyal na tumakbo papunta kung may gulo at ipinakita niya na siya ay isang opisyal ng pulisya. Iniisip ni Sasaki na kailangan nilang makahanap ng paraan para makalabas doon at nagtaka kung may paraan ba siyang makausap ang babaeng ito ng mag-isa.
Pagkatapos ay dumating ang psychic na babae na nakilala ni Sasaki kanina at nakilala siya ni Hoshizaki bilang Shizuka Futari. Iniisip ni Sasaki na kakaiba ang pangalan at binanggit niya na hindi ito ang kanyang tunay na pangalan, tinatawag lang nila ito dahil sa kulay ng kanyang kimono. Binanggit niya na hindi ito maganda at sinabi ni Shizuka na maaari niyang tulungan sila kung may problema. Tinanong ng magical girl si Shizuka kung siya ay psychic at sinabi ni Shizuka na maaaring oo, at inatake siya ng magical girl. Nakaiwas si Shizuka at napansin niya ang barrier ni Sasaki. Sinubukan ni Hoshi na umatake kay Shizuka gamit ang mga water blasts ngunit nakaiwas si Shizuka, at kahit na tinamaan siya ng ilan, nagamot niya ang kanyang sugat. Muli siyang inatake ni Hoshi ngunit nakaiwas siya at pinatulog niya ito. Binanggit ni Shizuka na hindi na magkakaproblema si Sasaki ngayon at tinanong siya ni Sasaki kung bakit niya ito ginagawa. Sinabi ni Shizuka na may hiling siya kay Sasaki at tinanong ng magical girl si Sasaki kung kilala niya itong psychic. Pumayag si Sasaki na makipagtulungan kay Shizuka sa ngayon at sinabi niyang siya ang magiging bitag at susuportahan siya, at hiniling niya kay Shizuka na maghanap ng pagkakataon para umatake ngunit pinakiusapan niyang huwag patayin ang babae. Naintindihan ito ni Shizuka at lumaban si Sasaki sa magical girl at inabala niya ito habang nakikipaglaban. Iniisip ng magical girl na si Sasaki ay psychic ngunit sinabi ni Sasaki na hindi siya, at nabanggit niyang gumamit lang siya ng mahika at dagdag pa niya na siya ay isang magical na middle-aged man. Nagtaka ang babae kung humingi rin ba ng tulong ang mga fairies sa kanya, at sinubukan ni Shizuka na atakehin siya mula sa likod ngunit nagawa ng babae na talunin siya. Tinanong ni Sasaki ang babae kung nasaan ang mga fairies na humingi ng tulong sa kanya, at sinabi ng babae na pinatay niya sila at dagdag pa niyang ginawa niya ang scarf mula sa kanilang balahibo, at nagtaka si Sasaki kung bakit niya ito ginawa. Ipinaliwanag ng babae na ayaw niyang maging isang magical girl kaya pinatay niya sila. Napansin ni Sasaki na magagamit ng babae ang mahika ng walang anumang incantations, hindi niya ito naintindihan at ipinaliwanag sa kanya ni Sasaki na kailangan niyang magsalita ng mga incantations para gumamit ng mahika. Naintindihan ng babae na si Sasaki ay isang magical na middle-aged man, at nagtaka kung bakit siya kasama ng isang psychic at ipinaliwanag ni Sasaki na nagkataon lang na nagkita sila, at nagtaka ang babae kung maaari niyang patayin ito. Tinanong ni Sasaki kung bakit sobra niyang kinamumuhian ang mga psychic, at sinabi ng babae na pinatay ng mga psychic ang kanyang pamilya at mga mahal sa buhay. Pagkatapos ay napansin niya ang isang batang lalaki sa paligid niya at sinabi niyang uuwi na muna siya ngayon at umalis siya gamit ang isang uri ng portal. Habang nagpapahinga si Hoshizaki at ang batang lalaki sa isang hotel, nagpasalamat si Sasaki kay Shizuka sa kanyang tulong, tinanong niya siya tungkol sa kanyang hiling at nabanggit niya na gusto niyang sumali. Ipinaliwanag ni Sasaki na wala siyang awtoridad para magdesisyon doon, kaya hiningi ni Shizuka na makausap ang kanyang nakatataas at habang nagtataka si Sasaki kung bakit niya ito gustong mangyari, sinabi ni Shizuka na interesado siya sa kanyang ngunit iginiit ni Sasaki na isa lamang siyang ordinaryong tao. Naalala ni Shizuka ang kanyang iba't ibang kakayahan, kaya naniniwala siyang itinatago niya ang kapangyarihang ito mula sa departamento, at napagtanto ni Sasaki na nabuking na siya nito at sinubukan niyang magkunwari, ngunit sinabi ni Shizuka na itatago niya ito sa kanilang dalawa kung tutulungan siya ni Sasaki. Biglang tumawag si Akuto kay Sasaki at nagtanong kung ano ang kanyang ginagawa. Ipinaliwanag ni Sasaki na nakasagupa nila ang isang magical girl subalit nakatakas sila at nagusisa si Akuto tungkol sa fireball, kaya sinabi ni Sasaki na ginamit ng batang lalaki ang kanyang kapangyarihan para ipagtanggol ang sarili laban sa babae. Nabanggit din niya na mayroon siyang natanggap na alok sa trabaho mula kay Shizuka, at pumayag si Akuto na ayusin ang isang panayam para sa kanya. Nagising si Hoshizaki ngunit nanatili siyang tahimik at nakinig sa usapan. Binalaan ni Sasaki na maaaring maglagay si Akuto ng mga kamera sa kanyang bahay kung tatanggapin siya, at dapat niyang hanapin ang tamang sandali para alisin ang mga ito at nagulat si Hoshizaki at nagtanong kung totoo ito, habang nagtataka si Sasaki kung narinig ba niya ang pag-uusap nila tungkol sa kanyang mga kapangyarihan, ngunit nagtanong siya kung talagang naglalagay si Akuto ng mga kamera sa kanilang mga bahay kaya doon ay nakahinga ng maluwag si Sasaki. Gusto ni Hoshizaki na bumalik sa departamento at napansin ni Sasaki na may tindahan sa unang palapag, kaya nagpasya siyang dumaan doon at tiningnan niya ang pickled plum at pinuri siya ni Shizuka sa kanyang magandang panlasa. Ipinaliwanag niya na sa tingin niya ito ay nakakapagpalambot ng karne,
ngunit sa tingin ni Shizuka ay hindi masyadong alam ni Sasaki ang tungkol sa plums at sa labas ng bureau. Tinuro ni Hashisaki kung gaano nakalapit si Sasaki kay Shizuka at tinitingnan ang regalo na ibinigay niya. Ipinaliwanag ni Sasaki na ito ay tunay na pickled plum at galing ito sa stash na inatsara niya sa loob ng maraming taon. Tinanong ni Hashisaki kung napagtanto ba niya ang panganib na dala niya, at nalaman natin na siya ay isang A-rank psychic. Ang kanyang kakayahan ay mag-drain ng enerhiya at kaya niyang kumuha ng life energy sa pamamagitan lang ng isang hawak, nagbibigay ito sa kanya ng kakayahang mag-regenerate at mahigit 100 taon na siya. Nakipagkita sila kay Akutsu at ipinaliwanag niya na inaalagaan ang bata, ngunit tinanong siya ni Hashisaki tungkol sa mga kamera na kanyang inilagay sa kanilang mga bahay at iniisip na ito'y harassment. Inihayag ni Akutsu na hindi siya ganun at ang mga kamera ay nakakatukoy ng maraming mga spy. Naiintindihan ito ni Hashisaki ngunit hinihiling na tanggalin ang mga kamera sa kanyang bahay. Tinanong ni Akutsu kung ano ang dala ni Sasaki, kaya ipinaliwanag niya na ito'y pickled plum at inaanyayahan siyang subukan ito at nang subukan niya, nagulat siya sa sarap at sinubukan din ito ni Hashisaki ngunit natagpuan niyang masyadong maasim ito. Bumalik si Sasaki sa kanyang apartment kaso nakakasalubong niya si Shizuka sa daan. Hinihiling na makituloy sa kanya ng gabing iyon at gusto sana niyang tumanggi, ngunit ipinakita sa kanya ni Shizuka ang isang recorder at thermal camera, na nagpapakita na nag-spy siya sa kanya at nakakita ng mga usapan sa harap ng computer. Narinig niya na ang mga mensahero mula sa mundo ng mga engkanto ay maaaring mag-angkin ng mga hayop kapag bumibisita sa kanila, ngunit nang tanungin ni Sasaki kung ano ang kanyang pinagsasabi, nagbanta siya na ibibigay ang memory card sa kanyang nakatataas. Kinabahan si Sasaki, ngunit siniguro sa kanya ni Shizuka na nagbibiro lang siya at iniisip na hindi masyadong protektado ni Sasaki ang kanyang sarili. Ipinaliwanag niya na hindi masyadong tinatanggap ng mga magical girls ang mga psychics kaya't dapat siyang mag-ingat pa. Nalaman natin na target si Shizuka ng kanyang dating organisasyon kaya kailangan niya ng bagong kaalyado. Naiintindihan ni Sasaki ang kanyang sitwasyon ngunit iniisip na mapanganib ang pagtanggap dito. Napansin ni Shizuka na nakalikom siya ng malaking yaman sa kanyang buhay kaya maaari silang gumawa ng kasunduan doon. Nakakatukso ang ideya para kay Sasaki dahil marami siyang ginagastos sa pag-stock up ng mga item. Inamin niyang tatanggapin niya depende sa halaga, ngunit hindi niya magagawa ang desisyon mag-isa kaya humingi siya ng oras para pag-usapan ito at nagreklamo si Shizuka na hindi siya maaaring manatili sa kalye sa gabi. Kinabukasan, nakipagkita si Pips kay Shizuka at inuusisa kung magkano ang handa niyang iaalok at nalaman natin na napag-usapan na lahat ni Sasaki at Pips ang lahat ng bagay kagabi, at nakumbinsi si Pips sa pangako ng mamahaling pagkain. Tinanong ni Pips kung maaari siyang magbayad gamit ang ibang bagay maliban sa pera, itinuro na maaaring may koneksyon siya para bumili at magbenta ng mahahalagang bagay at di ito problema kay Shizuka, at nabanggit ni Sasaki na gusto niyang iwasan ang problema sa trabaho. Naiintindihan ito ni Shizuka at inisip na mayroon silang bagay mula sa mundo ng mga engkanto na gustong ibenta. Kinumpirma ito ni Pips, na nagpapaliwanag na gusto nilang ibenta ang mahahalagang metal. Napagtanto ni Sasaki na ang problema ay ang pag-convert ng halaga ng pera mula sa ibang mundo papunta sa yen, ngunit ngayon maaari itong malutas sa tulong ng mga koneksyon ni Shizuka. Interesado siya subalit ipinaliwanag na hindi siya makakapagdesisyon bago makita ang paninda. Nagpa siya si Pips na ihanda ito, at napansin ni Sasaki na oras na para sa panayam at dumating si Akutsu at nagtanong kung talagang balak niyang magtrabaho para sa departamento. Kinumpirma ito ni Shizuka kaya't hiniling sa kanya ni Akutsu na kumbansihin siya dahil siya pa rin ay opisyal mula sa isang kaaway na organisasyon. Binalaan niya na kahit na siya ay isang bihasang psychic, hindi ito posible na tanggapin siya bilang isang opisyal na empleyado sa ngayon. Ngunit sinabi ni Shizuka na magiging malaki ang pasasalamat niya kung papayagan siyang tumulong sa trabaho. Napansin niya na ayos lang sa kanya ang contract work basta makapag-operate siya sa ilalim ng pangalan ng departamento, gusto lang niyang makakuha ng patunay ng pagkakaugnay at pinag-isipan ito ni Akutsu at nagpa siya na si Sasaki ang magbabantay sa kanya na ikinagulat naman niya. Sinabi niya kay Akutsu na recruit pa lang siya. Ngunit nabanggit ni Akutsu na itinataguyod niya ang magagaling na empleyado anuman ang oras at sinubukan ni Sasaki na sabihin na wala siyang awtoridad, ngunit binigyan siya ni Akutsu ng parehong level ng awtoridad tulad ni Hashisaki na iniiwan si Shizuka sa kanyang pangangalaga.
Ipinagdiwang ng dalawa ang pagtanggap kay Shizuka sa departamento sa pamamagitan ng pag-inom. Tinanong ni Shizuka kung nagustuhan niya ang pond na ibinigay niya, ngunit sinabi ni Sasaki na hindi pa niya ito nasusubukan. Nabanggit niya na ibinahagi niya ito sa lahat at nakita niya ang isang bihirang panig ng mga tao. Nagpasalamat siya sa regalo at tila naintindihan ni Shizuka kung bakit masyadong pinagkakatiwalaan ng kanyang boss si Sasaki. Nakikita siya bilang isang tapat na tao. Sinabi ni Sasaki na kahit siya ay pansamantalang empleyado lamang, hinihiling niya sa kanya na gawin ang kanyang makakaya at baka sumali rin ang kanyang mga dating kasamahan sa organisasyon kaso may ibang ideya si Shizuka. Mas gusto niya na magkaroon ng close na relasyon at ito'y kumalat bilang isang maanghang na tsismis sa departamento. Nagulat si Sasaki ngunit kailangan pa rin niya ang tulong ni Shizuka para ibenta ang mga item mula sa ibang mundo. Nagsimula siyang magtanong tungkol sa mga magical girls kaso dumating si Hashisaki. Narinig niya na si Sasaki ang naatasang magbantay kay Shizuka at tinanong kung ano ang ginagawa niya. Ipinaliwanag ni Sasaki na iniutos ito ni Akutsu sa kanila, at tinanong niya kung gusto niyang kumain kasama nila kaya sumama siya pagkatapos niyang gumamit ng banyo. Gusto ni Hashisaki na makausap siya ngunit may gusto ring sabihin si Sasaki. Narinig niya na ang kapangyarihan niya ay manipulahin ang likido at tinanong kung kasama ba rito ang mga likidong nasa katawan. Ipinaliwanag ni Hashisaki na kaya niyang gawin ito kung mahahawakan niya ang likido sa labas ng katawan subalit hindi niya ito makontrol kapag nasa ilalim ito ng balat. Naisip ni Sasaki na magiging epektibo ito laban kay Shizuka at nagpasalamat si Hashisaki kay Sasaki sa pagligtas sa kanya. At iniligtas ni Sasaki ang kanyang reputasyon para makapagpatuloy siya sa kanyang trabaho at binigyan siya ng ilang homemade na itlog bilang pasasalamat. Naalala niya na sinabi ni Sasaki na gusto niya ang mga inatsarang pagkain, kaso hindi siya makatagal sa maasim na bagay kaya binalot niya ang mga plum sa itlog para masisiyahan siya sa mas banayad na lasa. Nagpasalamat si Sasaki at tila nahihiya siya habang sinasabing pwede niya itong kainin sa bahay kung gusto niya. Ngunit kinain ito ni Sasaki kaagad at natagpuan niyang masarap ito at natutuwa si Hashisaki na marinig ito, kaso hindi niya gusto na nakikita si Shizuka na kumakain ng mga itlog kasama niya. Sinabi ni Shizuka na magkaugnay ang kanilang mga tadhana, nagtataka kung nagseselos ba si Hashisaki at hindi komportable si Hashisaki na makita silang magkalapit, ngunit itinanggi niyang nagseselos siya. Sa ibang mundo, tinipon ng hari ang mga noble habang iniisip niya ang tunggalian nila sa imperyo na nagdudulot sa kanya ng pag-aalala sa kanilang kinabukasan, at nais niyang siguraduhin na ang kaharian ay mananatiling maunlad. Kaya ipinahayag niya ang isang bagong patakaran na nagsasabing lahat ng kanyang mga tagapagmana ay magkakaroon ng pantay na impluwensya sa mga usaping pang-estado, at ang isa na may pinakamalaking ambag pagkatapos ng 5 taon ay itatalaga bilang tagapagmana ng trono. Lumipat tayo kay Mark habang binabanggit ng kanyang kasama na maayos ang takbo ng kanyang negosyo at pinag-uusapan siya ng lahat, ngunit sa sandaling iyon, isang karwahe ang mabilis na nagpapalapit sa kanila ngunit nakaiwas sila. Subalit pinagalitan sila ng isang lalaki dahil sa pagkakabangga umano sa karwahe ni Count Dietrich. Tinitigan ng kasama ni Mark ang karwahe at nagtaka kung bakit nandoon si Herman at makikita natin si Sasaki na sinusuri ang kanyang mga kalakal habang naghahanda siyang ibenta ang mga ito kay Mark. Subalit bago siya umalis, nakatagpo siya ng katulong na nagbigay sa kanya ng mensahe mula kay Lord Mueller. Nagtungo siya sa mansyon ng Lord kung saan formal siyang binati ng gwardya, ngunit nakakapagtaka ito para sa kanya dahil naalala niya na casual lang ang pakikitungo sa kanya ng gwardya sa kanilang huling pagkikita. Sinalubong ni Mueller si Saki at Pips, ipinaalam sa kanila ang tungkol sa bagong patakaran ng hari na naging sanhi ng pag-aaway ng mga tagapagmana para sa trono. Alam ni Pips na iniisip ng hari ang tungkol sa royal family dahil mawawalan sila ng impluwensya kung hindi masasakop ang kaharian. Pero sa tingin niya ay masyadong biglaan ang hakbang na ito at nabanggit ni Mueller na ang mga noble ay sumusuporta sa iba't ibang tagapagmana, na nagdudulot ng pagkakawatak-watak at kasalukuyang kaguluhan sa kaharian, kaya pinayuhan niya si Sasaki na umalis sa kaharian para sa kanyang kaligtasan. Nagulat si Sasaki dito dahil hindi pa siya nagkaroon ng amo na nag-aalala para sa kanyang kaligtasan, ngunit sinabi niya kay Mueller na mananatili siya sa lungsod dahil nais niyang ipagpatuloy ang kanyang negosyo doon. Sa sandaling iyon ay pumasok ang isang katulong sa silid. Ipinaalam sa kanila na dumating ang isang mensahero mula sa kumpanya ni Herman at nais ni Mueller na makipagkita sa kanya.
ininform ng mensahero sa kanila na ikinulong si Mark dahil sa pag-insulto kay Dietrich. Ngunit nabanggit niya na wala namang ginawang mali si Mark at iniisip niyang ito'y isang patibong. Ipinaliwanag niya ang insidente at naisip ni Sasaki na ito'y maaring sinadya ni Herman. Natuklasan natin na si Mark ay ang vice manager ng kumpanya ni Herman at siya ay isang lubos na matagumpay na negosyante. Si Herman na manager ng kumpanya, ay nagtatangkang magbukas ng isang bagong sangay sa suporta ni Dietrich kaso naiinggit siya sa tagumpay ni Mark at nakikita ito bilang banta. Alam ni Dietrich na konektado siya kay Lord Mueller na nangyari namang kaaway ni Dietrich kaya nagpasya siyang tulungan si Herman na mapaglabanan si Mark. Nagdesisyon si Sasaki na dalawin si Mark at binigyan siya ni Mueller ng isang patalim. Sinabing maaari niya itong gamitin bilang kanyang kinatawan at sumakay si Sasaki sa isang karwahe habang napapansin niya na sinasamantala ni Dietrich ang inggit ni Herman at nagtataka siya kung paano nila malutas ang isyu. Nag-alok si Pips na tulungan siya sa pamamagitan ng mahika subalit nais niyang iligtas si Mark gamit ang kanyang paraan, binanggit niya na nais niyang gawin ito sa pinakamapayapang paraan na posible. Pumasok si Sasaki sa bilangguan at inihatid siya ng gwardya kay Mark, na nagtataka kung bakit siya naroon at napansin niyang nasa masamang kalagayan si Mark, kaya ginamit niya ang mahika para pagalingin siya at ipinaliwanag niya na alam niya kung ano ang nangyari at nais niyang patunayan na inosente si Mark. Sinabi niya sa gwardya na magpadala ng mensahe kay Dietrich, na iminumungkahi niyang makipagtulungan ito kay Mark sa halip na kay Herman dahil mas maraming kita ang makakamit nila kasama si Mark. Pumayag ang gwardya na gawin ito kaso naisip niyang nakakatawa ang panukala dahil nakikipagtulungan si Mark sa kaaway ni Dietrich, ngunit ipinaliwanag ni Sasaki na hindi niya pinapansin ang prinsipe at nais lang niyang palayain si Mark, iginiit na makikinabang si Dietrich sa panukala. Nakipagkita si Sasaki sa mga ngalakal ng kumpanya ng Kepler na nagngangalang Joseph, sinasabing nais niyang magtatag ng isang kumpanya sa syudad at naghahanap siya ng mga mamumuhunan. Inaangkin niya na makikinabang si Joseph kung mamumuhunan ang Kepler sa kumpanya habang ipinapakita niya kay Joseph ang kanyang mga produkto, sinasabing ibebenta niya ito sa kumpanya para makapagtatag ng brand identity. Inalok niya na ibenta ang kanyang mga produkto sa Kepler, sinasabing maaaring ipagpaliban ang pagbabayad hanggang sa naitatag ang kumpanya, at pumayag si Joseph na makipagtulungan sa kanya. Pagkatapos ng pagpupulong, hinanap ni Sasaki ang isang bagay na maaari niyang ibenta para sa kita sa kanyang sariling mundo, at sinabi sa kanya ni Pips na dapat siyang mamuhunan sa ginto dahil mas maraming ginto ang umiikot sa ibang mundo. Naisip niyang magandang ideya ito kaya't sinabi sa kanya ni Pips na dapat silang mangolekta ng mga gold bar at ibenta ang mga ito sa kanyang mundo para sa kita. Nagpasya siyang bumalik sa lungsod at ihanda ang mga kahon para sa imbakan. Sinabihan si Pips na kolektahin ang mga gold bar. Dumating si Sasaki sa syudad habang hinihintay niyang bumalik si Pips, at ipinaalam sa kanya ng katulong na may bisita siya at lumapit si Elsa sa kanya, nagtatanong tungkol kay Mark kaya't binanggit niya na sinusubukan nilang iligtas siya dahil itinuturing siyang mahalagang mamamayan. Nag-aalala siya para kay Mark at napansin ni Sasaki na mabait ang kanyang kaluluwa, sinabihan siya na manatiling mahinahon dahil ligtas na babalik si Mark sa bahay. Biglang lumitaw si Pips at nagsimulang makipag-usap kay Sasaki subalit nagpanik siya nang ma-realize niyang nakikita siya ni Elsa. Nagsimula siyang lumipad sa paligid na kunwaring isang ordinaryong ibon, pero alam ni Elsa na nakakapagsalita ito, kaya hiningi niya ang paliwanag. Napagtanto nilang walang paraan kundi sabihin sa kanya ang katotohanan. Ipinaliwanag ni Sasaki na si Pips ay isang espesyal na lahi na nakakapagsalita sa mga tao at gumamit ng mahika at ipinaliwanag niya na target si Pips ng mga magnanakaw, kaya dapat nilang panatilihing private ang impormasyon. Binanggit ni Sasaki na si Lord Mueller lang ang nakakaalam ng katotohanan, pumayag si Elsa na itago ito bilang lihim at naghiwalay sila, pagkaraan ay ipinaalam ng katulong kay Sasaki na dumating si French para bisitahin siya kaya't umalis siya upang makipag-usap dito. Nang gabing iyon, ginamit ni Pips ang kanyang spell para ibalik sila sa mundo ni Sasaki kung saan nakita niya si Shizuka at ipinakita sa kanya ang mga kahon, binuksan niya ito pero napagtanto niyang may batang babae sa loob at nagulat si Sasaki nang makita si Elsa na nagawang makapuslit papunta sa kanyang mundo. Natuklasan ni Elsa at ng kanyang pamilya sa kabilang mundo na hindi nila siya makita at nagtataka sila kung saan siya maaaring nagpunta, lumipat ang eksena sa bodega, at nagulat si Shizuka na may mga taong naninirahan sa mundo ng mga engkanto.
Inisip niya na masyadong sophisticado ang damit ni Elsa para sa cosplay, at nagtanong si Elsa kay Sasaki kung sino ang babaeng ito at hiniling ni Sasaki kay Shizuka na makausap si Elsa ng private, ngunit binanggit ni Shizuka na gusto rin niyang marinig kung ano ang sasabihin ng batang babae. Binanggit ni Sasaki na ito ay magiging isang komplikadong diskusyon at pumayag si Shizuka sa kanyang kahilingan. Napaisip si Sasaki na kailangan niyang maging maingat sa kanyang sasabihin sa harap ni Shizuka dahil nalaman na niya ang tungkol kay Elsa, at hindi na siya makakapagsinungaling pa sa kanya dahil baka ito ay bumalik sa kanya sa hinaharap. Kailangan niyang itago ang pag-iral ng ibang mundo mula sa kanya subalit hindi niya maisip ang anumang palusot. Naisip niya na masyadong matalino si Shizuka para makita ang anumang mga kasinungalingan. Sinabi ni Pips kay Sasaki na huwag mag-alala dahil hindi maiintindihan ni Shizuka ang wika ng kanyang mundo. Ipinaliwanag niya na isinasalin niya ang mga salita ni Sasaki sa pamamagitan ng mahika kapag siya ay nasa ibang mundo at ginagawa rin niya ang pareho para sa wika ng ibang mundo upang maintindihan ito ni Sasaki. Dahil dito ay hindi magkakaintindihan ang dalawang babae, at naisip ni Sasaki na ito ay isang kahangahangang maling akala, at di na niya kailangang mag-alala tungkol kay Shizuka na matutunan ang anumang bagay mula kay Elsa. Hiniling ni Sasaki kay Elsa na ipaliwanag ang kanyang sarili at pagkatapos ng kanyang paliwanag, nalaman ni Sasaki na inakala ni Elsa na siya ang mastermind sa likod ng pagkakaaresto kay Mark, at binanggit niya na ito ang dahilan kung bakit nahuli si Mark sa araw na binisita ni Sasaki ang kanilang bahay. Binanggit ni Sasaki na ililigtas niya si Mark kaso lihim naman siyang nagtatransport ng mga gold, at hinulan ni Elsa na maaaring natanggap niya ang ginto bilang bayad sa pagbebenta kay Mark kay Count Dietrich. Sinabi ni Sasaki sa kanya na hindi niya masisisi si Elsa sa pag-isip sa ganitong paraan at binanggit niyang mali siya, dagdag pa niya na ito ay isang bagay na kailangan nilang gawin upang iligtas si Mark at tinanong siya ni Elsa na ipaliwanag ang kanyang sarili. Binanggit ni Sasaki na ang ginto ay perang kanyang kinikita mula sa kanyang negosyo, at gagamitin nila ito upang makipagkasundo sa babae doon at gagamitin nila ang kita upang bilhin pabalik ang dating posisyon ni Mark. Nagtataka si Elsa kung totoo ba ito at sinabi naman ni Sasaki na oo, ngunit maaaring hindi matuloy ang kasunduan ngayon na lumitaw si Elsa at nalungkot si Elsa tungkol dito. At sinabi sa kanya ni Sasaki na hindi siya dapat mag-alala dahil hindi niya kailanman tatalikuran ang ama niya o si Mark. Nagtataka si Elsa kung talaga bang mapagkakatiwalaan niya si Sasaki, at nangako si Sasaki na maaari siyang magtiwala at sinubukan na atakihin ni Shizuka si Elsa, kaso niligtas siya ni Pip at pinigilan niya si Shizuka. Tinanong niya si Shizuka kung ano ang kanyang ginagawa, at binanggit ni Shizuka na kinukuha niya lang ang isang insekto na nasa balikat ni Elsa. Hiniling ni Pip na sabihin niya ang totoo o maglalagay siya ng sumpa sa kanya na magpapawalang bisa sa kanyang kalayaan. Sinubukan ni Shizuka na pigilan si Pip kaso hindi niya magawa, at inilagay ni Pip ang sumpa sa kanya at napansin ni Shizuka na may marka sa kanyang kanang kamay, at ipinaliwanag ni Pip na tuwing ipapakita niya ang puot sa kanila ay lumalaki pa ang marka sa kanyang laman. Kapag kumalat ito sa kanyang buong katawan ay magiging isang hindi kaaya-ayang tumpok ng laman siya at di siya maligtas kahit ng kanyang mga kapangyarihang regeneration, at iminungkahi niya na dapat niyang alisin ang anumang negatibong iniisip niya laban sa kanila kung natatakot siya sa walang hanggang pag-iral na walang kakayahan maliban sa kanyang sariling isip. Sinubukan na atakihin ulit ni Shizuka si Sasaki kaso nagtanggol siya gamit ang isang hadlang, at napansin ni Shizuka na talagang kumakalat ang marka sa kanyang katawan. Tumigil siya sa lahat ng puot at sinabi niya na umaasa siyang samantalahin ang kahinaan ni Pips para kontrolin si Sasaki, ngunit tila bumalik sa kanya ang kanyang plano. Sinabi ni Sasaki kay Elsa na ipapadala muna niya siya pabalik sa bahay dahil mapanganib ang lugar na ito, ngunit binanggit ni Elsa na marami pa siyang gustong itanong kay Sasaki. Binanggit ni Sasaki na sasagutin niya ang mga tanong na iyon kapag nakabalik na siya sa bahay. Ngunit binanggit ni Elsa na gusto niyang malaman ngayon at nagtanong siya kung ano ang lugar na ito at sino sila, at nagtaka si Sasaki kung paano niya dapat sagutin. Naisip niya na ang kanilang relasyon sa kanya ay makakaapekto rin sa kanilang relasyon kay Count Mueller at wala siyang pagpipilian kundi maging tapat sa kanya. Nagtaka siya kung gusto niyang sumama sa kanila sa isang tour, at ang eksena ay nag-cut kay Sasaki na ipinapakita kay Elsa ang Tokyo sa isang ferry. Sinabi ni Sasaki na ito ang kanyang inang bayan. Nagulat si Elsa na makita ang ferry at ang mga matataas na gusali at tinanong niya si Elsa kung maniniwala na ba siya ngayon. Nagpa siya si Elsa na maniwala siya.
Binanggit niya na wala siyang pagpipilian dahil alam niya na walang lugar na katulad nito sa kaharian ng hero sa mga kalapit na bansa. Tinanong ni Elsa si Sasaki kung bakit siya pumunta sa kanilang mundo, at nagtataka siya kung ano ang gusto ng isang tao mula sa isang maunlad na mundo katulad nito sa kanilang mundo. Sinabi ni Sasaki na pumunta siya sa kanilang mundo para tiyakin ang isang positibong relasyon sa pagitan ng dalawang mundo, at iniisip niya na bukod dito, hinahanap niya rin ang kapayapaan at masasarap na pagkain. Binanggit naman ni Shizuka na gusto rin niyang sumali sa usapan dahil nag-abala siya sa pag-aayos ng ferry at mga damit ni Elsa. Binanggit ni Sasaki na hindi niya intensyon na iwan siya sa labas, at sinabi niyang pinuri lang ni Elsa ang kimono ni Shizuka. Ito ay nagpasaya kay Shizuka at nagtaka siya kung gusto rin ni Elsa ng sarili niyang kimono. Ngunit binaliwala nila ito at tinatamasa ang tanawin mula sa ferry at pagkatapos ay ipinakita nila kay Elsa ang paligid ng bayan, at ang eksena ay lumipat sa kanila na kumakain ng crepe. Nagustuhan ito ni Elsa at natuwa si Sasaki na nag-e-enjoy siya, napansin niya pagkatapos ang ilang mga reporter ng balita sa malapit, at naisip niyang kailangan nilang umalis sa lugar na ito pero bago sila makaalis, sinubukan ng isang reporter na makipag-usap kay Elsa. Pinigilan siya ni Sasaki at tinanong kung sila ba ay nagulat ngayon at doon ay nalaman niyang oo, at hiniling ni Sasaki na itutok ng reporter ang kamera sa ibang lugar, at iniwan nila ang kanyang grupo na mag-isa. Pagkatapos ay umalis ang mga reporter ng balita sa ibang lugar, at habang sinusubukan nilang makakuha ng sulyap sa kanila, muntik nang mahulog sa ilog ang isang bata ngunit nailigtas siya ni Elsa gamit ang mahika. Hiningi ni Sasaki kay Shizuka na asikasuhin ito, at inalis niya ang lahat ng empleyado ng news channel at nagtaka si Elsa kung ano ang nangyayari, at sinabi ni Sasaki na ipapaliwanag niya ang lahat mamaya. Pagkatapos ay tumakbo sila palayo sa eksena at nagtaka si Shizuka kung nakipag-ugnayan na ba si Sasaki sa bureau. Ipinaliwanag ni Sasaki na ginawa niya ito ayon sa manual, at binanggit ni Shizuka na kailangan na ngayong bantayan ng bureau ang babaeng ito. Hiniling ni Sasaki sa kanya na tulungan siya para hindi na ito maulit. At naisip ni Shizuka na wala siyang pagpipilian kundi ang makipagtulungan, lalo na't nilagyan siya ni Sasaki ng sumpa. Napansin ni Sasaki na napapalibutan na sila ng mga tao mula sa bureau at nalaman niyang binabantayan na pala sila kahit bago pa mangyari ito. Lumipat ang eksena kina Sasaki at sa iba na nakikipagkita kay Akutsu, at nagtaka si Akutsu kung nakita ba nila ang psychic na ito dahil sa sipag ni Sasaki. Binanggit ni Sasaki na kakilala ng psychic si Shizuka at sinubukan naman ni Akutsu na makipag-usap kay Elsa. Napagtanto ito ni Elsa ngunit iniisip niyang hindi siya dapat magsalita, at sinabi ni Sasaki kay Akutsu na katutubo siyang nagsasalita ng isang medyo hindi kilalang wika. Binanggit niya na ito lang ang alam niya tungkol sa bagay na ito, at ibinahagi niyang kasama lang niya si Shizuka at naruroon lang ang babaeng ito sa diwa ng pagkakaibigan at iniisip ni Sasaki na sa mga usapin ng sosyal na hierarchy, si Akutsu ay may napakalaking bentahe, ngunit si Shizuka ay mas matanda naman sa kanya. Anuman ang kapangyarihan ng kanyang posisyon, hindi siya makakatakas sa agarang kamatayan sa kanyang kamay at binanggit ni Akutsu na nirerespeto niya ang sitwasyon ng kaibigan ni Shizuka at hindi na siya magtatanong pa. Humingi si Shizuka ng paumanhin sa abalang naidulot niya, at nabanggit ni Akutsu na mayroon siyang nais itanong sa kanya bilang isang kontratista para sa bureau. Nagtaka si Shizuka kung ano ang nais niyang itanong at sinabi ni Akutsu na alam niya na may isang B-rank na psychic na may malawakang kapangyarihan sa telekinesis sa kanyang dating organisasyon at nais niya na iligpit ito ni Shizuka. Nagtaka si Shizuka kung ito ba ay pagsubok para sa kanyang opisyal na pagtanggap sa bureau at binanggit ni Akutsu na malaya siyang isipin iyon. Naisip ni Sasaki na ito ay isang nakakakilabot na panukala para kay Shizuka, at sinabi ni Akutsu na itatalaga niya si Sasaki bilang suporta niya. Binanggit niya na hindi niya bibigyan si Shizuka ng deadline para dito, ngunit hiniling niya na tapusin ito sa lalong madaling panahon at naintindihan ito ni Shizuka, at nagtaka si Sasaki kung bakit kailangan siyang madamay dito. Lumipat ang eksena kay Sasaki na umiinom ng tsaa at sinabi ni Elsa na nais niyang matuto patungkol sa mundong ito, binanggit niya na nais niyang ibahagi sa lahat sa kanyang tahanan ang kanyang matutunan sa mundong ito. Sinabi niya na makakatulong siya sa kanyang ama sa ganitong paraan, at humingi si Sasaki ng paumanhin sa kanya at sinasabing hindi niya ito mapapahintulutan at nagtaka si Elsa kung bakit. Binanggit niyang hindi ito dapat magpapahirap na magpatuloy para sa isang maliit na batang babae. Binanggit ni Sasaki na ito ay napakahirap,
at sinabi niyang bawat isa sa mundong ito ay may inisyong numero ng pagkakakilanlan ng gobyerno, at bawat isa sa mga numerong iyon ay mahigpit na binabantayan. Kapag ang isang taong may dayuhang itsura at walang numero ng pagkakakilanlan tulad ni Elsa ay tatanungin ito ng isang miyembro ng military police, siya ay dadakpin at ikukulong. Sinabi niya na hindi niya mapapaharap si Count Mueller kung mangyari ito, at binanggit ni Elsa na sa palagay niya na kung sasalakayin ng mundong ito ang kanilang kalagayan ngayon, sila ay lubusang mapapahamak. Binanggit niya na kailangan niyang gumawa ng hakbang dito para sa kapakanan ng kanyang mundo, at sinabi ni Sasaki na hindi kailangan ni Elsa na gawin iyon dahil hindi kasing hina ng iniisip niya ang kanyang mundo. Sumang-ayon si Pip sa kanya, at binanggit na karamihan ng mga sandata sa mundong ito ay gumagamit ng init o epekto, at ang kanilang paggamit ay nangangailangan ng oras at pera at kung magagawa nilang protektahan ang kanilang sarili gamit ang mga barrier ng maaga, magkakaroon ng mahirap na panahon ang mundong ito sa pagdaig sa kanila. Kung gagamit sila ng mga halimaw tulad ng mga daga na hindi apektado ng pisikal na mga tama o init, magiging madali para sa kanila na wasakin ang mundong ito at di nagustuhan ni Sasaki ang tunog nito at sinabi ni Elsa na hindi niya alam, na kaya palang gumawa ni Sasaki ng mga mukhang ganoon. Binanggit ni Sasaki na ito ay kanyang inang bayan pagkatapos ng lahat, at sinabi ni Elsa na ang pagtingin sa kanyang ekspresyon ay nagbibigay sa kanya ng kilabot. Nagtaka si Sasaki kung nagbibiro siya at sinabi ni Elsa na nararapat lang na biruin siya ng kaunti dahil wala siyang ginawa kundi pangaralan siya buong araw. Binanggit niya na siya lang ang tanging tao na bukod sa kanyang ama, na maraming sinasabi sa kanya at humingi ng paumanhin si Sasaki para dito at pagkatapos, naisip ni Elsa na baka nag-aalala na ang kanyang ama tungkol sa kanya at sinabi ni Pips na normal lang para sa isang ama na mag-alala sa kanyang anak. Binanggit niya na hindi dapat mag-alala si Elsa dahil ipapaliwanag niya ang lahat sa kanya, at sinabi niyang kasalanan nila dahil hindi nila na-check ang mga kalakal bago mag-teleport at dagdag ni Pips na mayroon pa silang ilang oras bago sila bumalik, at binanggit niyang dapat nilang pag-aralan ang mundong ito ng magkasama. Pagkatapos ay nanood sila ng ilang Japanese drama at doon ay dumating si Shizuka. Binahagi niya na na-check na niya ang mga kalakal na dinala ni Sasaki at ayos lang siya sa presyo na napag-usapan nila. Tinanong niya si Sasaki kung paano niya gustong matanggap ang bayad, at nagtaka si Sasaki kung maaari ba siyang makatanggap ng bahagi ng bayad sa anyo ng mga tiyak na item. Nagtaka si Shizuka kung ito ba ay para sa pagbabayad ng paggawa, at sinabi ni Sasaki na oo at pumayag si Shizuka sa kanyang proposisyon. Naisip ni Sasaki na ngayon ay makakakuha siya ng mga item nang walang tanong mula sa hepe ng seksyon, at kung maayos ang takbo ng mga bagay, mababawi niya ang kustodiya ni Mark sa lalong madaling panahon at pagkatapos ay ibabalik niya si Elsa sa kanyang mundo. Kaso dito muna matatapos ang recap natin sa anime na ito. Salamat sa inyong panonood hanggang sa muli.